The Boss Husband. Credit to the author. 1631-40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Pinagmulan ng mga Diyos. Ikaw iyon? Noon, ikaw ang nanghuli sa aking mentor, si Thaddeus, at sinubukang agawin ng Endless Resolve Restoration Scripture, hindi ba? Malungkot ang mga mata ni Justin dahil sigurado siyang hindi malayong mangyari ang katotohanan. Sa pagkakataong iyon, matagal na siyang nakipag-away ni Hera. Kung siya ay nakatadhana na pumasok sa yugto ng soul forming dahil sa kanyang sariling talento, ang pabor ni Sonny Ang ay hindi masyadong malaki, ngunit ang pabor ni Thaddeus ay walang alinlangan na napakalaki. Kahit na hindi siya opisyal na naging disipulo ni Thaddeus, itinuring pa rin siya ni Justin bilang kanyang panghabang buhay na benefactor sa kanyang puso. Kaya, hindi niya matanggap na halos patayin ng babaeng ito si Thaddeus. Nagtaas ng kilay si Hera. Nako, alam mo na? Baka naman nakilala mo na ang kawawang iyon. Ano naman kung ako iyon? Kung hindi siya nakalayo sa kapalaran, nasa kamay ko na ang Endless Resolve Restoration Scripture at hindi ka na makakatakbo ngayon. May kahina-hinalang tanong ni Justin, sino ang nagsabi sa iyo tungkol sa Endless Resolve Restoration Scripture? Kanina, sinabi ni Quentin na isang misteryosong tao ang lihim na nagpadala ng mensahe sa kanya, ngunit hindi niya alam kung sino yon. Baka si Hera din. Ngumisi si Hera. Hindi ko kailangan sabihin sa iyo ang orihinal, ngunit sa nakikita mong napakatanga mo, wala akong pakialam na maawa ka. Hindi ito ibang tao. Si Athena. Ano? Natigilan si Justin. Huwag kang magtaka. Humajek-jek si Hera. Ang Endless Resolve Restoration Scripture na iyong sinasanay ay ang teknik na ginamit ng mahiwagang eksperto na nag-akit kay Zeus sa 12 Divine Gods and Demons Array 20,000 taon na ang nakalilipas. Ito rin ang teknik na hinahanap namin sa loob ng 20,000 taon. Ang pinakapangunahing paraan para talunin siya ng lubusan ng may katiyakan ay, natural, ang pag-aaral ng Athenativation. Prophecy, mas malakas ang kalaban, mas mahirap na bumuo ng isang tumpak na hula matapos malaman ang tungkol sa pamamaraan, sinabi niya sa akin ang impormasyon ng cultivator kahit na sa tingin ko ay mas mababa sa akin ang pagtanggap ng ganoong regalo, mula sa kanya, wala akong dahilan upang palampasin ang ganoong pagkakataon na si Thaddeus ay malinaw na mas mahirap na puntirya para sa akin kaysa sa iyo. Naikayam ni Justin ang kanyang mga kamao. Bagamat nahulaan na niya, naiinis pa rin siya sa babaeng iyon nang malaman na si Athena nga ang nasa likod nito. Well, kung gusto mong maghiganti sa akin, lumapit ka sa akin. Kung hindi, aalis tayo. Mayabang nang umuso si Hera at sinenyasan na umalis si Hephaestus at Hermes kasama niya. Sa gilid, agad na sinigawan ni Octavius at ang iba pa si Justin sa nag-aalalang boses. Justin. Hindi natin sila pakakawalan. Nasira ang kritikal na punto at hindi sapat ang ating mga kapangyarihan para baligtarin ito. Kung hihintayin natin na bumagsak ang hanay at hayaang lumabas si Zeus at ang libu-libong dakilang sinaunang mga demonyo na nakakulong sa loob, magiging ganap tayong walang kapangyarihan. Isang bakas ng kalupitan ang sumilay sa mga mata ni Justin habang sinasabi niya, hayaan mo silang lumabas. Papatayin ko silang lahat. Pagkasabi noon ay ninisya niya ang tatlong Diyos. Dahil hindi ka handang makinig kapag kinakausap kita ng maayos, kaya huwag mo akong sisihin sa paghuhukay ng iyong pinagmulan. Nang hindi naghihintay na maunawaan ng tatlong Diyos kung ano ang ibig niyang sabihin sa mga salitang iyon, si Justin ay nagbagong anyo sa isang pilak asul na kidlat at lumipad sa hilaga. **T. Pupunta ba siya sa Mother Tree? Sigaw ni Hermes. Hindi natin hahayaan na sirain niya ang Mother Tree. Tara na. Nagbago din ang ekspresyon ni Hera. Walang pakialam ang tatlong Diyos sa mga nagsasaka ng ilusyonaryong dimensyon at sa isang kisap mata, napunta na rin sila sa North Pole. Nagkatinginan ng mga magsasaka ng ilang saglit. Sa huli, lahat sila ay nagngangalit din ng kanilang mga ngipin. Sa isang sandali na tulad nito, hindi nila maaaring dalhin ang kanilang mga sarili sa pag-urong kahit na ano. Kaya naman, sumunod sila sa kanila. Pagkaalis ng lahat, bumalik ang patay na katahimikan sa isla. Sa mismong sandaling iyon, isang anino ang lumitaw mula sa manipis na hangin, itim na balabad, at mukha na bakal.
Ang taong ito ay walang iba kundi ang misteryosong lalaking nakasuot ng itim na lalaki na dati ay nakinig sa utos ni Athena at nagbabantay sa North Pole. Nang makapunta ang mga Diyos upang bantayan ito, nawala ang lalaking nakasuot ng itim. Sa nangyari, lihim siyang nagtago sa ilusyonaryong dimensyon. Ilang ulit na tumawa ng masama ang lalaking nakasuot ng itim. Sa pagtingin sa malaking hanay na unti-unting bumagal kasama ang espiritual na presyon nito ay hamina, buong pagmamalaki niyang sinabi, "Kamahalan, sa anumang oras, aakayin mo ang 10,000 ng aking mga tao upang bumalik sa mundo ng mga tao. Ang aking misyon ay malapit ng matupad." Ang North Pole, kung saan lumipad ang nyebe at yelo, ay parang isang puting panaginip. Ang ginintoang dambuhalang Mother Tree ay tila isang haligi ng langit. Ang korona ng puno ay nakakubli sa kalangitan at ang malalayong mga sanga ay tila dumampi sa langit. Sa sandaling dumating si Justin, nabigla din siya sa tanawing nasa harapan niya sa loob ng ilang segundo. May hindi mapag-aalinlanganang bakas ng pagkabigla sa mukha ni Justin at walang maraming bagay sa mundong ito na maaaring gumulat sa kanya. Halatang hindi may tatago ang kanyang pagdating. Ang nakakatakot na itim na ulap na kasama niya ay bomb alert sa North Pole na may kapansin-pansing homicidal intent. Ang pilak-asul na Shang-Ching Heavenly Lightning ay tulad ng kanyang pinakamatalik na kasama, sumasayaw sa paligid ng kanyang katawan at naghihintay sa kanyang tawag na sirain ang lahat. Para sa mga tagalabas, ang kulay pilak-asul na liwanag na pumapalibot kay Justin at lumipad sa hangin ay nakamamatay. Maya-maya, ilang figure ang lumitaw sa hindi kalayuan sa harapan niya. Mayroong 5 pamilyar na mukha, Diyos ng dagat, Diyos ng pag-ibig, Diyos ng buwan, Diyos ng araw, at Diyos ng digmaan. Sa sandaling iyon, ang mga emosyon sa loob ng kanilang mga mata ay hindi nakaka-relax gaya ng nakaraan. Sa likod ni Justin, naabutan siya ni Hera, God of Fire, at Hermes. Bilangin si Justin mismo, ang 9 na Diyos ay nagtipon lahat sa ilalim ng Mother Tree. Dumating na rin si Quentin at ang grupo ng mga magsasaka, ngunit hindi sila nang ahas na lumapit at nakatingin lamang sa malayo, sa pagkamangha sa tanawin. Ang katawan ni Justin ay parang isang super-nuclear bomb sa ngayon. Walang nang ahas na lumapit, lahat ay nagtatago ng medyo malayo. Tumingin si Justin sa paligid. Sa wakas, kinausap pa rin niya si Christine at itinuro ang Mother Tree. Ang bagay na itinatago mo sa akin noon ay ang punong ito? Ang pagbaba ng temperatura at ang pagbawi at paglaki ng pagkadyos ay nangyari lahat dahil sa punong ito. Bahagyang tumigas ang mukha ni Venus. Ang kanyang tipikal na kawalang sigla ay naglaho na para bang alam niya ang darating. She then gave a firm nod. Hades, ito ang orihinal na anyo ng Gaia's Heart. Ito ang ina ng ating mga Diyos, ang ating pinagmulan, Mother Tree. Sumimangot si Justin at inilatag ang kanyang divine sense. Bigla na lang siyang may naramdaman. Sa isang iglap, nakarating kaagad siya sa isang lugar sa tuktok ng canopy ng Mother Tree. Ang 8 Diyos ay sumunod na malapit sa likuran at tumingin kay Justin na medyo kinakabahan dahil natatakot sila na baka may gawin siya. Alam nila na walang sino man sa kanila ang makakayanan ng Shang-Ching Heavenly Lightning na inilabas niya. Kahit na sila ay maayos, walang garantiya na ang Mother Tree ay hindi masasaktan. Dama po ang tingin ni Justin sa tuktok ng isang sanga. Ang ilang mga gintong bulaklak ay umindayog sa ilalim ng isang canopy ng gintong mga dahon. Sa lugar ng isa sa mga lantang bulaklak, isang prutas ang naglalabas ng malambot, nagbibigay lakas na gintong liwanag. Ito ay isang maliit na gintong globo. Bagamat ito ay maliit sa laki ng isang hinlalaki, naglalaman ito ng hindi maihahambing na komplikado at malakas na sigla at espiritual na enerhiya. Ito ay kabanalan. Sa wakas ay napagtanto ni Justin kung ano ang bagay na iyon, ang pagkadyos ng mga Diyos. Bagaman hindi ito kasing lakas ng sa kanila, walang alinlangan na ito ay isang pagkadyos. Bukod dito, unti-unti itong lumalaki. Tama yan. Tinutukoy namin si Mother Tree bilang ina ng Diyos at si Gaia bilang aming ina dahil ipinanganak kami sa pamamagitan ng paglaki ng pagkadyos ng Mother Tree. Kami ang unang ipinanganak mula sa Mother Tree, ang 12 Diyos sa tuktok ng canopy. Kami ay naging mga pinuno ng mga Diyos dahil ang aming lakas ay mas malaki kaysa sa lahat ng mga Diyos na ipinanganak pagkatapos. Ano ang nakikita mo sa ngayon? Ang mga pagka-Diyos ay magkakasunod na mag-mature at mag-metamorphosis sa mga angkan ng Diyos. Alam ni Aphrodite na hindi na posible na itago ito, kaya nagpasya siyang ibunyag ang lahat at ipaliwanag ito kay Justin.
Bagamat palaging nararamdaman ni Justin na ang puso ni Gaia ay walang katulad na kahalagahan, hindi niya akalain na magiging ganito ang lawak. Ganito pala ang revival ng mga gods na hinahabol ni Athena. Sa Mother Tree, sila ay tunay na magsisimulang gumawa ng mga Diyos isa-isa. Maaga o huli, milyon-milyong mga Diyos ang lilito. Noong panahong iyon, hindi maaaring isipin ng mga tao na kapareha nila ang milyon-milyong Diyos na nagtataglay ng mga batas sa kalawakan. 1632. Krisis na hinaharap ng puso ni Gaia. Biglang napagtanto ni Justin na mayroon lamang siyang dalawang pagpipilian sa harap niya, alinman sa mga Diyos na sakupin ang lupa o sirain ang Mother Tree at puksain ang muling pagkabuhay ng mga Diyos sa simula. Ang lahat ng usapan tungkol sa mapayapang magkakasamang buhay ay panaginip lamang. Iba pang tanong ang pumasok sa isip niya. Bakit hindi ginawa ng mga Diyos ang lahat upang mahanap ang puso ni Gaia sa unang lugar dahil maaaring magpatuloy ang Mother Tree sa pagpaparami ng mga Diyos hanggat ito ay nabubuhay? Higit pa rito, ginamit ni Astreus, ang unang Diyos, ang banal na sandata, si Selene, upang palamigin ang puso ni Gaia sa yelo at pagkatapos ay itago ito. Nag-aalala lang ba siya sa pagbaba ng temperatura ng mundo? Isa pa, sino ang tinatangka nilang kalabanin, ang nagbunot kay Zeus sa hanay 20,000 taon na ang nakalilipas? Iyon kaya ang mentor ni Jovan? Kung iyon ang kaso, dapat din nilang malaman ang kasalukuyang kalagayan ng Mother Tree. Maliban kung hindi nila napigilan ang mga ito na mangyari? O may iba pang dahilan? Noon pa man ay itinuring ka naming isa sa amin, Hades. Ngayong nasa sanggangdaan na tayo sa kasaysayan ng ating angkan, naniniwala ako na kakampi ka namin, hindi ba? Sa isang malinaw na titig, nagtanong si Aphrodite. Nawala sa kanyang pagmumuni-muni si Justin, inikat ang kanyang ulo at sinulyapan ng mga Diyos sa paligid niya bago tumawa. Isa sa atin. Itinuring mo talaga akong isa sa'yo. Parehong makapangyarihan ng puso ni Gaia at Mother Earth at ngayon ko lang sila nakikita ng sarili kong mga mata. Ang lahat ng mga Diyos ay humigit kumulang napahiya, lalo na si Apollo at ang iba pa na may mabuting pakikitungo kay Justin. Hades, kailangan mong mag-isip mula sa aming pananaw. Hindi namin nilayo na itago ito sa iyo sa lahat ng oras na ito. Gusto lang namin na magawa ang mga bagay ng maayos, paliwanag ni Artemis. Kalokohan. Nagmura si Justin. Sa tingin niyo ba ako ay tanga? Ang dahilan kung bakit ang Mother Tree na ito ay pilit na tinatakan ni Astreus mahigit 20,000 taon na ang nakalilipas at gayon pa man ay hindi ninyo ito agad nahanap ay dahil ang mapahamak na punong ito ay sisirain ang lahat, hindi ba? Ang mga mukha ng mga Diyos ay biglang naging pangit, karamihan ay namutla sa gulat. Nang makita ang mga ekspresyon ng mga ito, lalo siyang naniwala sa kanyang mga hinala. Kung tama ako, ang Mother Tree na ito ay hindi lamang sumisipsip ng enerhiya mula sa radiation ng araw kundi sumisipsip din ng malaking bilang ng mga elemento mula sa loob ng Earth. Kung titingnan ang kasalukuyang rate ng global cooling sa isang taon o higit pa, magiging ganap na imposible para sa mga tao na mabuhay sa Earth. Kahit na ang mga Diyos ay maaaring magpatuloy na mabuhay sa planetang ito, habang ang enerhiya at puwersa ng buhay ng Earth ay patuloy na natupok sa mataas na rate ng Mother Tree, hindi magtatagal bago ito maging isa pang Mars. Pastahan ka mula sa Mars hanggang Earth 20,000 taon na ang nakalilipas dahil si Mother Tree, na nagsilang at nagpalaki sa iyo, ay naging tagapagpatupad din ng kapalaran ng iyong planeta. Dahil sa mga salita ni Justin, naging malungkot ang mga ekspresyon ng mga Diyos. Malinaw na karamihan sa kanyang mga hula ay tama. Ang Mother Tree ay, sa katunayan, kabalintunaan. Nilikha niya ang buhay at ang mga Diyos na nilikha niya ay ipinanganak na may makapangyarihang mga Diyos. Ngunit sa parehong oras, nilamon niya ang buhay ng planeta. Siya ay tulad ng isang ina na gumamit ng labis na pagkonsumo upang makamit ang layunin na palakasin ang kanyang mga anak at ang kapangyarihan ng mga Diyos ay itinayo sa mabilis na pagkawasak ng planeta. Nang makitang hindi sila nagsasalita, napangiti si Justin, siguro alam mo na ang lahat ng ito, kaya naman nag-alinlangan ka. Naalala ko na noong una mong pag-usapan ang tungkol sa puso ni Gaia, mayroon pa ring ilan na nag-iisip na si Athena ay baliw at natatakot tungkol dito dahil alam mong kung ito ay muling nabuhay, ang Earth ay magiging parang Mars. Habang nagsasalita, tumingin si Justin kay Apollo at sa kanyang kapatid. Naalala tuloy niya ang naging reaksyon nila nang una nilang makita ang Gaia's Heart sa Korea. Ngayong naisip na niya ito, madali na itong naiintindihan. Tama ka, mayabang na sabi ni Hera.
Hades, halos tama lahat ng hula mo. Gayunpaman, dapat mong pag-isipang mabuti kung bakit nagpasya pa rin kaming buhayin ang puso ni Gaia kahit na alam namin na ang haba ng buhay ng Earth ay lubhang paikliin dahil sa Mother Tree. Kumunat ang noo ni Justin. Naguguluhan din siya dahil doon. Sa lohikal na pagsasalita, ang mga Diyos ay nawala ng sariling bayan. Gusto ba nilang mawala ang isa pa? Ang mga bagong kabanata ng nobela ay nai-publish and lumiwanag ang mukha ni Hera na may psychotic na ngiti. Hayaan mong ipaliwanag ko kung bakit. Ito ay dahil ang bawat planeta sa cosmos na sumusuporta sa buhay ay may kakaibang habang buhay. Ang haba ng buhay ng Earth ay maaaring mahaba pa rin sa ilalim ng mga kamay ng tao, ngunit kahit na ang isang bituin na tulad ng araw ay sa kalaunan ay magiging isang puting dwarf patungo sa pagkalipol. At sa mga kamay ng ating mga Diyos, ang haba ng buhay ng mundo ay mapuputol sa kalahati, kung hindi higit pa. Ang mga tao, ang mga hamak at hamak na nilalang ay hindi karapat-dapat sa Asher na planetang ito sa universo. Ito ay parang isang asul na perlas sa kalawakan na dapat ay kabilang sa isang makapangyarihang lahi. Ito ay pag-aari natin, ang mga Diyos. Tayo, ang mga Diyos, ay mas mahusay na magagamit at baguhin ang planetang ito kaysa sa mga tao na hindi man lang alam kung paano ito pahalagahan. Hindi tulad ng napakababa at mababang sistemang ito ng lipunan na umuunlad pa rin sa mababang sistemang ito. Sibilisasyon, habang sa parehong oras, patuloy na nagpaparumi at nag-aaksaya ng mga yaman ng planetang ito. Sa tahasang pagkasabi, isang grupo ng mga kulisap ang hindi kwalipikadong sakupin ng isang magandang palasyo, naiintindihan mo ba? Natigilan si Justin dahil hindi niya inaasahan na sasabihin niya ang isang mapurol at medyo malupit na ganoon. Bagamat ang ibang mga Diyos ay medyo hindi nasisiyahan kay Hera dahil sa prangka na pagsasalita, walang sino man ang nagpahayag ng anumang pagtutol. Kung ikukumpara sa mga Diyos sa Mars, ang kasalukuyang sibilisasyon ng tao ay talagang napaka-atres. Kung ang mga Diyos ang namamahala sa daigdig, ang sibilisasyon nito ay makakaranas ng isang qualitative leap. Sa madaling salita, kahit na pagkatapos ng 20,000 taon, ang mga Diyos ay tinatrato ang kanilang oras sa Earth bilang isang laro na nagpapatibay ng isang pambihirang saloobin at hindi isinasaalang-alang ang mga tao bilang pantay na nilalang. Dati, hindi nila nahanap ang puso ni Gaia dahil lamang sila ay nakulong sa sakit ng pagkawala ng kanilang tinubuang bayan at nag-aalala tungkol sa paggawa ng Earth sa isa pang tigang na tinubuang bayan. Siyempre, ang mahiwagang piling tao mula 20,000 taon na ang nakalilipas ay nag-ingat din sa kanila. Ang mga Zen icon cultivators na nakarinig ng mga salitang iyon mula sa malayo ay napuno ng galit. Sa sandaling iyon, hindi lamang nila kinakatawan ang mga magsasaka sa ilusyonaryong dimensyon, kundi pati na rin ang mga taong naninirahan sa Earth. Ang paghamak ng mga Diyos sa mga tao ay natural na nagdulot sa kanila ng galit, ngunit hindi sila nang ahas na umakyat upang ipadala ang kanilang sarili sa kanilang kamatayan. Hades, medyo sumobra si Hera sa kanyang mga salita, ngunit ikaw ay isang makatuwirang tao. Dapat mong malinaw na ang lahat ay itinakda ng batas ng gubat. Kung ang mga tao ay hindi karapat-dapat na mamatay, hindi natin magagawang ipabalot ang mga ito sa ating maliliit na daliri kapag lumipas ang 20,000 taon. Ang mga tao ay masyadong mahina at sadyang walang kakayahang gumawa ng anuman laban sa atin. Ang lahat ng ito ay itinakda ng kapalaran, kaya dapat mong ihinto ang paggawa ng mga bagay na mahirap para sa amin, at ikaw, bilang isa sa amin, ay makibahagi sa kaluwalhatian ng muling pagkabuhay ng aming angkan. Lumapit si Aphrodite sa gilid ni Justin at sinubukang abutin ito para tapikin ang balikat niya ng mapayapa. Si Justin, na tahimik na nakayuko, sumugod sa makakapal na sanga sa di kalayuan, umiwas sa kanyang hawakan. Tama na. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo at iniwas ang tingin sa lahat, ang kanyang tono ay malungkot at mapurol. Hindi ako interesadong makinig sa lahat ng iyong engranding estratehiya para baguhin ang mundo, at hindi rin ako interesadong makinig sa lahat ng iyong batas ng buhay na umaasa sa pag-aalis ng mahihina. Ayokong magsabi ng anuman sa ngalan ng mga tao, ni wala akong gustong gawin para sa kanila. Isa lang ang gusto kong maunawaan mo. Sa puntong iyon, ang katawan ni Justin ay nagsimulang magpakawala ng lalong siksik, umaalo ng mga sinag ng Shang-Ching Heavenly Lightning sa paligid ng kanyang katawan. Ang Shang-Ching Heavenly Lightning ay parang isang higanteng halimaw na aagawin anumang oras, nakahiga sa kanyang katawan, na handang humampes.
Ginawa ninyo ang tama sa pamamagitan ng pag-iwas nito sa akin dahil sisirain ko na ito ngayon. Isang malakas na pilak asol na bola ng kidlat na nakasentro sa kanya ay nagsimulang biglang lumaki na para bang ito ay isang bombang nuklear na malapit ng hipan ang buong puno ng ina mula sa gitna. Hindi. Sumigaw ang mga Diyos. Kahit na may napakalaking puwersang nagpoprotekta ng Mother Tree, ang puro pagsabog ng Shang-Ching Heavenly Lightning ay magdudulot ng matinding pinsala, hindi pa banggitin ang katotohanan na napakaraming Diyos ang nasa proseso ng pagsilang. Sa isang iglap, halos sabay-sabay na sumugod ang 8 Diyos, ang kanilang mga batas sa kalawakan ay gumagalaw sa kanila sa pagtatangkang harangan si Justin. Gayunpaman, ang Shang-Ching Heavenly Lightning ni Justin ay nakakapangilabot na walang sino man sa 8 Diyos ang makakapigil dito, at ang space cage ay direktang nawasak at nabasag. Kakalapit lang ng mga Diyos dito, at ang pakiramdam ng krisis ay humadlang sa kanila na lumapit pa rito. Sa sandaling iyon, isang kulay pilak na kortina ng liwanag ang bumaba mula sa langit. Bagamat tila banayad, binalot nito ang lugar kung nasaan si Justin sa isang hindi matitinag na puwersa. 1633. Para bang isang bula na pilak ang bumangga sa Shang-Ching Heavenly Lightning, ngunit kakaiba, hindi sila naghiwalay ngunit nanatili sa isa't isa ng mahabang panahon bago unti-unting humina ang kulay ng bula. Nagsalubong ang mga kilay ni Justin nang mapagtanto niyang ang Shang-Ching Heavenly Lightning ay lumiit at ang malaking halaga ng silver blue electric current ay bumubulusok pabalik. Bagamat hindi siya masasaktan, malinaw na walang magagawa ang kanyang Shang-Ching Heavenly Lightning sa silver shield. Bukod dito, hindi siya estranghero sa kalasag. Aegis Shield. Si Apollo at ang iba pang mga Diyos ay nagpakita ng kagalakan sa kanilang mga mukha dahil alam nilang ligtas si Mother Tree. Malapit na iyon. Kinailangan bang sumulpot ang B*TCH na ito? Si Hera, gayunpaman, ay hindi gaanong nasiyahan, nagwawalis ng matalim na tingin sa langit. Si Athena, sa isang mahabang itim na sutla na damit na nakalantad sa kanyang makatarungang mga braso, ay lumitaw doon sa ilang mga punto. Siya ay nakayapak at ang kanyang buhok ay lumilipad kasabay ng hangin. Gaya ng dati, tahimik ang kanyang mga galaw gaya ng dati, ngunit kahit nakatayo lang siya roon, nagbigay ito sa mga tao ng hindi maihahambing na mabigat na presyon sa kanilang isipan. Pinaikit ni Justin ang kanyang mga mata. Gaya ng inaasahan niya noon, ang lakas ni Athena sa pagbawi ng puso ni Gaia sa kung ano ito ngayon ay umabot sa isang nakakamangha na antas. Sa paghusga mula sa presyon ng batas sa kalawakan lamang, maaari niyang isipin na ito ay mas malakas kaysa sa isang cultivator sa tuktok ng Shang-Ching at tinansya na ito ay hindi bababa sa antas ng unang bahagi ng Yu-Ching. Kung hindi, imposible para sa babaeng ito na labanan ang kanyang Shang-Ching Heavenly Lightning ng ganoon kadali gamit ang isang walang kamatayang sandata. Ang mas nakakainis ay malinaw na hindi pa siya bumabalik sa kanyang peak na estado at patuloy na lilipad sa bagong taas kasama ang puso ni Gaia. Tila ang pag-abot sa tuktok ng Yu-Ching ay hindi isang panaginip. Kung ang mga Diyos ay nasa kanilang mga taluktok sa labanan 20,000 taon na ang nakalilipas, maaaring iba ang mga resulta. Gayunpaman, hindi siya naniniwala na wala siyang pagkakataong manalo. Sa panimula, hindi pa naabot ni Athena ang kanyang peak at mayroon pa siyang hindi bababa sa 2 card na hindi niya nagamit. Dahan-daang bumaba si Athena at tumayo sa harap ni Justin mula sa malayo. Sa sandaling iyon, sa di kalayuan, si Quentin at ang grupo ng iba pang mga magsasaka ay matagal nang nanginginig. Hindi maisip ang gulat na ibinigay sa kanila ni Athena. Hades, hindi mo dapat hadlangan ang muling pagkabuhay ng ating angkan. Kamangmangan ng labag sa natural na batas ng gubat. Malamig na wika ni Athena, walang saya o galit ang boses. Tiningnan ni Justin ang kanyang mukha na palaging nababalot ng mga ilusyon at hindi niya makita ang tunay na anyo nito. Ikaw ba ang nagsabi kina Quentin at Hera na kami ng aking Panginoon ay may endless resolve restoration scripture? Ang mga Diyos ay natigilan na si Justin ay may pusong magmalasakit sa gayong maliit na bagay at kumilos pa na parang wala siyang takot. Hindi alam kung madali siyang bibitawan ni Athena dahil nakabalot pa rin siya sa pilak na kortina ng liwanag na binago mula sa Aegis Shield. Natahimik si Athena at tumingin kay Hera. Bahagyang nagbago ang mukha ni Hera, ngunit ngumuso siya at naiinis na ibinaling ang kanyang ulo. Tila nagpakawala ng buntong hininga si Athena bago sinabi kay Justin, hindi na mahalaga. Kung ako man ang nagsabi kay Hera o hindi, lahat ng nangyari ay nasa aking inaasahan.
Kaya kung tanggapin ang kahihinatnan. Bagamat sinabi niya yon, mauunawaan ng lahat ng naroroon na karamihan ay si Hera ang nag-frame kay Athena at ginamit ito upang pukawin ang hidwaan sa pagitan nina Athena at Justin. Ang tunggalian sa pagitan ng mga kababaihan ay hindi naiiba sa mga Diyos. Pagkatapos ng lahat, alam ng mga Diyos na walang silbi ang mga kakayahan ni Hera sa paghula. Sa katunayan, tulad ng sinabi ni Athena, hindi na ito nauugnay at hindi siya interesado sa pag-aalinlangan sa gayong mga walang kwentang bagay o ipagtanggol ang sarili. Ang mukha ni Justin, sa kabilang banda, ay mukhang mas maayos. Pagtingin sa paligid sa pilak na tabing ng liwanag na nakapalibot sa kanya, bumulong siya, patuloy mo bang hahadlangan ako sa ganitong paraan? Kung ang iyong pamamaraan ng propecia ay tunay na tama, hindi mo rin ba dapat alam na hindi ko pa ginagamit ang aking buong lakas? Ang mga Diyos ay namangha, hindi nangangahas na maniwala na hindi pa niya nailalabas ang lahat ng kanyang lakas. Hindi kaya mas mataas ang antas ng kanyang cultivation kay Shang-Chi. Biglang iniunat ni Athena ang kanyang kamay at sa matikas na paggalaw, ang pilak na kortina ng liwanag ay agad na naalis sa paligid ng katawan ni Justin. Ang pilak na liwanag ay bumalik sa kanyang katawan at nagsama-sama sa isang kalasag na kalahating taas ng isang lalaki. Para bang ito ang mabibigat na baluti ng isang sinaunang krusada, ito ay kulay pilak na inukita ng pattern ng dahon ng oliba at naglalabas ng nakakapasong asul pilak na kinang. Kung titingnang mabuti, makikita rin ang ulo ni Medusa, ang demonyong may buhok na ahas na nakaukit sa gitna nito na mukhang nakakatakot. Naiintindihan ko na kung gagawin mo ang lahat upang patayin ang Mother Tree, maaaring hindi kita mapipigilan. Hindi sulit ang oras ko para bigyan ka ng pansin kung wala kang kakayahang labanan ako hanggang ngayon. Nakakagulat, umamin si Athena sa sinabi ni Justin. Ang mga Diyos ay hindi maintindihan kung bakit si Athena, na ang lakas ay malinaw na higit na mataas kaysa sa kanya, ay nagsasalita ng mga bagay na iyon. Ngunit, mataimtim na sagot ni Athena, kung gagamitin mo ang lahat ng iyong lakas, ikaw man o ako ay mamamatay sa labanan. Gagamitin ko ang aking pagka-Diyos upang mapanatili ang karangalan ni Gaia, ang ina ng mga Diyos. Ang kanyang presyon sa batas sa kalawakan ay biglang tumaas muli at ang buong kanapi ng Mother Tree ay tila nanginginig at ang isang malaking bilang ng mga gintong dahon ay nagsimulang manginig. Isang asul na apoy ang bumaba mula sa langit at nagsama-sama sa kanyang kanang kamay upang bumuo ng isang 5 talampakang haba ng sibat ng isang natatanging metal na nagradiated ng isang malabong asul na glow na may malademonyong hayop na totem na nakabalot sa tagiliran nito. Ang spearhead ay isang nasusunog, malademonyong asul na apoy na walang nakapirming hugis. Parang may kitakam-takam itong sumusubo sa anumang sandali. Ang mga bagong kabanata ng nobela ay nai-publish and ito ang iba pang walang kamatayang sandata ni Athena, ang Palace Spear, at hanggang noon, hindi pa siya nakaharap sa isang kalaban kung saan kailangan niyang gamitin ang dalawa niyang sandata para lumaban. Ayon sa alamat, ang sibat ay pinalitan ng pangalang Palace Spear matapos na maling patayin ni Athena si Palace na may linya ng dugo ng Diyos ng dagat noong siya ay bata pa. Gayunpaman, ang tunay na manghuhula ng walang kamatayang sandata na iyon ay si Hephaestus pa rin, ang Diyos ng apoy, ngunit ang sibat ay tunay na nagsanib sa makapangyarihang dugo ng isang halimaw sa dagat mula kay Mar. Sa walang katulad ng mga batas sa kalawakan ni Athena, maaari itong magpakawala ng isang kamanghamanghang kapangyarihang panlaban. Ang lahat ng mga Diyos ay mukhang solemne nang makita nila si Athena na may hawak na sibat sa kanyang kanang kamay at isang napakalaking kalasag sa kanyang kaliwa. Napakatagal na mula nang makita nila ang kanyang pagharap sa isang labanan ng napakaseryoso. Ano nga ba ang mayroon si Justin na maaaring mag-ingat kay Athena sa kanya? Gayunpaman, may isang bagay na hindi maarak ang naroroon sa kanilang mga mata na parang naramdaman nilang may higit pa sa labanang ito. Natural na nararamdaman ni Justin ang lakas ng kanyang kalaban, ngunit sa sandaling iyon, ang kanyang estado ng pag-iisip ay nakakagulat na kalmado. Sa isang bahagyang ngiti sa mga sulok ng kanyang bibig, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang bakas ng determinasyon na tila siya ay gumawa ng isang desisyon. Napabuntong hininga siya ng matagal. Mukhang kailangang pumili. Gagamitin pa lang niya ang buong lakas niya, bigla siyang sinigawan ni Athena, sandali lang. Medyo hamina ang boses niya, hindi na kasing lamig at walang pakialam gaya ng dati. Parang tinamaan ng kidlat na nigas ang katawan niya saglit. Bahagyang nanginginig ang mga labi niya habang itinaas ang ulo para titigan habang pinipilit ang isang matigas na ngiti.
Anong mali? Ayaw mo na bang makipag-away? Natahimik sandali si Athena. Matapos ang tila bahagyang pag-aalinlangan, sinabi niya sa mahinang boses, sinabi ko na kung gagamitin mo ang iyong buong lakas, ibig sabihin ay isa sa atin ang mamamatay. Ngunit handa ka ba talagang hayaan akong mamatay sa harap ng iyong mga mata? Haha, anong ibig mong sabihin? Natatakot ka ba? Pinilit ni Justin na iwasan ang kanyang tingin. Sinubukan niya itong kutsain ngunit hindi pa niya napigilan ang sarili na tingnan ang mukha ni Athena na nababalot ng hamog sa buong panahon, ngunit nagbigay ito sa mga tao ng napakagandang pakiramdam. Kahit papaano, naihayag na ni Athena ang kanyang tunay na anyo. Sinulyapan lang ni Justin ang kanyang mukha sa gilid ng kanyang mga mata at hindi na niya kayang linlangin ang kanyang sarili. Ito ay ang katotohanan na siya ay walang katulad na pamilyar at nakaukit sa kanyang puso. Hindi lang siya, kundi maging si Quentin at ang grupo ng iba pang mga magsasaka sa di kalayuan ay nabigla. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata, lubos na natulala. Tanging ang mga Diyos na naroroon na lahat ay matagal nang nakaalam ng katotohanan ang bahagyang nalungkot sa paghahayag. Siyempre, medyo natuwa at napangiti sina Hera at Hermes. Hey! Haha! Haha! Aha! Nanginginig ang katawan ni Justin, bumagsak ang kanyang mga balikat at nakayuko ang kanyang ulo habang patuloy na humahagulgol, tumatawa ng marahan, umiiyak, at tumatawa. Para siyang naposes at tuloy-tuloy ang pag-iling niya. Sa huli, ang kanyang mga mata ay naging pula ng hindi mapigilan at minsan sila ay talagang kumikinang sa mga luha. May mga mahinang pigil na hikbi na lumalabas sa lalamunan ni Justin. Pinilit niyang pigilan ang mga ito ngunit hindi niya napigilan. Ang masayang maingay na kawalan ng pag-asa, kalungkutan, at sakit sa kanyang mga mata ay naging dahilan upang takpan ng ilan sa mga Diyos tulad nina Aphrodite at Artemis ang mga mukha ng luhaan. Walang bakas ng lungkot o saya sa mukha ni Athena. Ang tanging ginawa niya ay mahinahon at bahagyang humakbang sa hangin at dumating sa harap ni Justin. Sa sandaling iyon, ang Aegis Shield at Palace Spear ay inilayo na niya. Iyon ay dahil alam niyang siya ay nanalo. Gaya ng hinulaang niya, gaano man kalakas ang lalaking ito, sa huli, hinding-hindi niya ito magagawang hampasin. Tahimik na tumingin si Athena kay Justin na itinago ang kanyang mukha nang nakayuko ang kanyang ulo, mukhang desolated sa sukdulan. Pagkatapos, marahan niyang ibinuka ang kanyang mga braso at ipinulupot sa baywang nito habang ang katawan nito ay nakasandal sa mga braso nito. Alam kong hindi mo kayang saktan ako, tama ba? Naamoy ang pamilyar na pabango sa pagitan ng kanyang ilong, naramdaman ni Justin ang isang bukol sa kanyang lalamunan at biglang itinulak ang babae palayo sa kanyang mga braso gamit ang isang kamay. Pagkatapos, ang kanyang kanang kamay ay parang vice, pinipindot ang baba ng babae sa isang nakamamatay na pagkakahawak at halos ikiling ang kanyang mukha sa kanyang sarili. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Habang ang mga mata ni Justin ay parang nagliliyab na apoy, ang kanyang ay parang isang malalim na lawa ng katahimikan. Mabangis na nagsalpukan ng yelo at apoy sa katahimikan. Hindi na posibleng ilarawan ang mood ni Justin sa sandaling iyon sa simpleng emosyon. Pakiramdam niya ay nabaliw na siya, ngunit hindi na niya kayang ipagpatuloy ang kanyang kabaliwan. Hindi man lang lumaban si Athena, hinayaan siyang tratuhin siya ng ganoon kagaspangan. Ang kanyang malamig, nakamamanghang magandang mukha ay labis na hindi mapaglabanan dahil sa malakas na pang-aapi at mataas na katayuan. Napalunok si Justin. Nanginginig ang kamay na nakahawak sa baba niya at paos na nagsalita. Marian, paano mo ito magagawa sa akin? Hindi ba't hiniling ko sa iyo na manatili sa bahay at bantayan ang ating anak? Paano mo gawin ito? Isang bakas ng emosyon nang sa wakas ay lumitaw sa walang kibo na mukha ni Marian. Ang kanyang mahahabang pilik mata ay kumikislap at ang kanyang mga mata ay kumikinang. Marahang ibinuka ng babae ang kanyang mga labi at mahinang sinabi, ako rin ang humimok sa iyo. Nakiusap ako sa iyo. Nakiusap ako sa iyo. Na huwag kang sumama. 1634. Hindi kailanman hiniling ni Justin na maging ilusyon ng kanyang buhay at hindi pa siya napunta sa mundong ito. Kahit na sa kanyang pinakamalupit na pagkabata, ang kanyang personalidad ang nagtulak sa kanya na huwag isuko ang kanyang pagnanais na mabuhay. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang mahinang aura ng kamatayan ang lumabas sa kanyang mga mata.
Ito ay isang anyo ng pisikal at mental na pagkahapo, isang mahinang pagbagsak at pagkabigo na sumisira sa mga ugat ng buhay. Ilusyon, mali, mapagkunwari. Ang sarili niyang buhay ay tila nawala ng direksyon at kahulugan ng sandaling ihayag ng babae ang kanyang tunay na mukha. Binitawan ni Justin si Athena at pasuray-suray na paatras ng 2 hakbang na medyo mahina ang mga paa. Pagkatapos, tulala niyang tinitigan ng babae. Nagkatinginan silang dalawa nang walang sinasabi. Sa hindi kalayuan, si Aphrodite, na lumuluha na, ay nagtanong kay Artemis, Hades, siya, parang kilala na niya ang lahat. Tumango si Artemis. I think so. Sa mga sinasabi nila, mukhang alam na ni Athena na alam ito ni Hades. To think we keep trying to hide it from Hades. Hera, Hermes, isa sa inyo ang nagsabi sa kanya, di ba? Tumingin si Poseidon sa 2 Diyos na may nagliliyab na tingin. Humalakhak si Hermes at nagkibit balikat. Ako iyon. Matagal ko nang sinabi sa kanya, ngunit noong panahong iyon, hindi ako sigurado kung maniniwala siya sa akin. Bakit mo ginawa yon? Galit na tanong ni Aphrodite. Tumawa ng masama si Hermes. Hindi ba halata? Kahit alam ni Hades, sinunod pa rin niya ang script ni Athena dahil hindi lang siya makapaniwala sa katotohanan ng sinabi ko. Hindi siya makapaniwala na pinaglalaroan siya ng asawa niya. Sa madaling salita, kung sumuko na siya kay Athena nang malaman niya ang lahat ng ito, ibig sabihin lang ay nabigo ang plano nito in the first place. Don't you think it to keep him, until finally holding him? Ang bula ng ilusyon, din, ay tinusok. Hermes, napakalayo mo talaga. Kumunat ang noo ni Apollo. How? Masyadong malayo? Ngumuso si Hermes. Nagdagdag lang ako ng kaunting drama sa lahat ng ito at kaunting pampalasa sa dula ng pangunahing tauhan. Mga mapagkunwari, kung talagang hinahanap mo si Hades, bakit mo itinago ito? Kung ikukumpara sa iyo, mas magaling ako. Sa mga salitang iyon, ang mga Diyos ay nananatiling tahimik lamang. Sa katunayan, ang lahat ng ito ay paunang natukoy na matagal na ang nakalipas. Maliban kung si Justin ay hindi kailanman nagkaroon ng tunay na damdamin para kay Marian, aabot siya hanggang dito alam man niya ang tungkol sa relasyon ni Marian kay Athena o hindi. Ang bawat hakbang ni Athena ay halos parating makarating sa kinaroroonan niya noong araw na iyon. Upang alisin ang posibilidad ng isang tao na may kapangyarihang baguhin ang dakilang plano para sa muling pagkabuhay ng mga Diyos mula sa pagharap sa kanila. Siyempre, kung alam ito ng ibang tao, tiyak na iisipin nilang redundant si Athena. Iyon ay dahil sa pagsasama-sama ng lakas niya at maging ng iba pang mga Diyos, magiging madaling patayin si Justin. Gayunpaman, iba ang iniisip ng mga Diyos. Walang basehan ang ginawa ni Athena dahil siya ay isang babaeng laging nakakakita ng higit sa iba. Malamang na may ilang hindi nasabi na mensahe sa kanyang propesya na naging dahilan upang isulat niya ang script na ito at dalhin si Justin sa puntong ito. Inilagay ng mga Diyos ang kanilang buong tiwala kay Athena at sa katotohanan, natupad niya ang kanilang mga inaasahan. Wala nang pagnanais na lumaban si Justin kaya malapit na ang muling pagkabuhay ng mga Diyos. Matapos titigan ni Justin si Athena ng mahabang panahon, ang kanyang ekspresyon ay naging walang katulad na pagkasilaw na parang nawala ang kanyang kaluluwa. Bago ako umalis dito, may itatanong ako sa iyo, mahina niyang sabi. Mukhang na-anticipate na niya ang itatanong nito. Sa isang pitik ng kanyang kamay, isang bagay na hugis korona, kulay abo at translucent na parang kristal, ngunit kakaibang nababalutan ng ilang kulay abo at nakamamatay na aura, ang lumitaw sa itaas ng kanyang kamay. Gusto mo bang malaman kung paano ko nagawang itago ang sarili ko nang hindi nagsisiwalat ng anuman? Narito ang sagot. Ang naunang Hades ay sumunod sa aking mga kahilingan, sinunod ang aking mga plano, ipinagkaloob sa akin ang Helmet of Invisibility, at pagkatapos ay ipinagkaloob sa iyo ang kanyang pagkadyos gaya ng hinihiling ko. Ang walang hanggang sandata na ito ay maaaring ganap na magtago ng anuman. Maliban kung hilingin ko ang aking presensya, walang sino man ang makakaalam tungkol dito, totoo at hindi mo malalaman. Ang mga Diyos ay lubos na nalungkot nang makita ang helmet. Ang dating Hades ay talagang gumawa ng isang malaking sakripisyo para sa muling pagkabuhay ng mga Diyos. Siyempre, hindi tinanggihan mismo ni Hades ang plano at napagod siya sa kanyang mahabang buhay. Ang lahat ay nasa loob ng konteksto ng hula ni Athena. Ngumiti ng mapait si Justin. Hindi ka taka-taka. Noong inalis mo ang kabanalan sa Holy Grail at ang pagkadyos sa Sword of Death.
Wala akong makitang mali tungkol dito. Ito ay talagang kahangahangang immortal na sandata. Huh. With that bitter smile on his face, dahan-dahan siyang tumalikod at umalis, hindi pinapansin ang mga tingin ng lahat sa paligid niya. Ang likod ng lalaki ay tila walang katumbas na kalungkutan na tila lilipad ng malamig na hangin anumang oras. Napatingin naman si Athena. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay niya, ngunit hindi siya umimik. Si Aphrodite naman ay hindi napigilan ng sarili na magsalita. Athena, hindi ka ba nag-aalala kay Hades? Pumikit si Athena at sinabi sa mahinang boses, kailangan lang niyang mapag-isa. Hindi na niya tayo sasalungat. Hindi yan ang problema. I mean, wala ka bang pakialam sa kanya? Naiinis na sabi ni Aphrodite. Siya. Binuksan ni Athena ang kanyang mga mata. Muling bumalik sa kanila ang lamig. Lahat ng ginawa ko sa 20,000 taon na ito ay para sa muling pagkabuhay ng mga Diyos at para sa ngayon. Ako ito. Tanggapin man niya ito o hindi, ito ay isang hindi nababagong hinaharap. Ikaw. Magsasalita pa sana si Aphrodite pero nabulunan siya sa galit. In the end, nag-wave lang siya ng kamay. Ayokong sayangin ang hininga ko sa'yo. Tila wala sa mood si Athena na magsabi ng kahit ano sa kanya at ang kanyang tingin ay nakatuon sa isa sa mga divinidad na ipinanganak sa Mother Tree. Siya ay tila bahagyang nawala sa pag-iisip at walang nakakaalam kung ano ang kanyang iniisip. Ang mga Zen Icon Cultivator ay nagmamadaling tumakas sa eksena nang umalis si Justin. Ang katotohanang nakita nila ay nagpayanig sa kanila hanggang sa kaibuturan at hindi na sila nang ahas na manatili pa, baka mamatay sila ng walang kabuluhan. Tulad ng para sa mga nagsasaka ng ilusyonaryong dimensyon, sila ay nasa matinding pagkabalisa. Kailanman ay hindi nila inasahan na magagapi ng mga Diyos si Justin. Sa nangyari, si Justin, ang pag-asa ng sangkatauhan, ay matagal nang nasa kamay ni Athena. Walang sino man sa mundo ang posibleng pumatay sa kanilang asawa at ina ng kanilang mga anak. Ang kapalaran ng sangkatauhan ay tila nahulog sa isang dead end muli. Sa misteryoso ngunit magandang independenteng espasyo, mayroon ding grupo ng mga tao na nanonood sa lahat ng nangyayari sa oras na iyon. Sa labas ng maliit na gusali ni Baltimore, isang salamin na imahe ang nakasabit sa itaas. Tulad ng isang higanteng monitor, nagbigay ito ng malinaw na pagtingin sa lahat ng mga imahe at tunog na nangyayari sa North Pole. Si Jane, na nakaupo sa stone table, ay biglang bumangon sa kanyang upuan nang makita niyang ang tunay na anyo ni Athena ay si Marian. Sa sandaling iyon, nang makita niya ang walang-wala na anyo ni Justin, hindi niya napigilan ang paghikbi habang tinatakpan ang kanyang mukha. Alam na alam niya ang kahalagahan ni Marian kay Justin at ang bigat na hawak niya sa puso nito. Sa mundong ito, ang pinakamasakit ay ang masaktan ka ng taong pinakamamahal mo. Parang si Jane na mismo ang nakaranas ng sakit sa sobrang sakit ng puso niya. Nang tumingin siya kay Athena, isang matinding puot ang nagsimulang lumabas sa kanyang mga mata. Sa kabilang panig, si Baltimore at ang kanyang mga disipulo na matagal nang alam ang tungkol sa katotohanan at si Harlot na palaging hindi nababahala sa mga pagbabago ay medyo kalmado. Ang tanggang batang ito ay talagang matigas ang ulo, hinaing ni Baltimore. Sinulyapan siya ni Harlot ng nanunukso. Sa tingin mo ba ang lahat ay katulad mo na maaaring maging unceremonious sa kanilang minamahal? Hindi lahat ay katulad mo na kayang alisin ang lahat ng emosyon at pag-iisip, kapwa mabuti, masama, at makasarili. Hindi pinansin ni Baltimore ang pangungutya niya at bahagyang ngumiti. Inaasahan ko ito. Ang pagtawid sa hadlang na iyon ay hindi ganoon kadaling gawain. Nang makita ko lamang ang mga liham na iniwan ng mga dakilang sinaunang immortal sa Sky Tower ay naunawaan ko na. Di bale. Ako mismo ang pupunta doon. Sana lang ay hindi niya sirain ang kanyang mahusay na paglilinang. Guro. Hinawakan ni Jovan ang kanyang kamay at nagtanong sa magalang na boses, sa pagkakataong ito, nasira na ng Diyos ng apoy ang kritikal na punto ng hanay, kaya hindi magtatagal bago bumalik si Zeus at ang malaking bilang ng mga demonyo. Kung mananatiling nag-aalangan si Justin na gumawa ng hakbang laban sa mga Diyos, dapat ba muna nating patatagin ang sitwasyon para hindi gawing makamundong-mundo ang mga demonyo? Walang ekspresyong sinabi ni Baltimore, kung hindi pa rin natauhan si Justin, nangangahulugan lamang ito na kalooban ng langit na ang sangkatauhan ay hindi makakatakas sa kalamidad na ito. Walang pinagkaiba kung ito man ay maaga o huli, mas marami man o mas kaunti ang nasawi. Gayunpaman, kung gusto mong makialam, maaari kang pumunta.
Ang mga demonyo ng nakaraan ay hindi mga demonyong halimaw, karamihan sa mga ito ay mga demonyong halimaw o mga demonyong hayop. Lakas. Maaari silang makapinsala sa mga mortal ngunit walang kapantay laban sa mga magsasaka. Natigilan sina Yoven at Lizume. Sa kabila ng pagkaalam na ang kanilang Panginoon ay hindi gaanong nagmamalasakit sa buhay ng tao, hindi nila inaasahan na magiging ganito siya kawalang interes. Siyempre, hindi ibig sabihin na masama si Baltimore. Kaya lang sa mundo niya, walang mabuti o masama. Ang lahat ng nilalang ay may kahulugan sa pag-iral, higit sa lahat, mayroon lamang siyang pahiwatig ng pakikipag-ugnayan sa mga tao ng parehong uri, at isang pahiwatig ng paggalang sa dakilang sinaunang immortal. Humajek-jek si Harlot. Baltimore, tinakot mo na ang iyong mga disipulo, hey. Mahigit 2,000 taon na silang kasama mo, ngunit hindi ka pa rin nila lubos na kilala. Hindi nila ito kakayanin kung patuloy kang mag-uusap tungkol sa mga bagay na tila salungat sa takbo ng mundo. Humalakhak si Baltimore ngunit wala nang balak na magpaliwanag pa. Sa isang iglap, nawala na siya sa mundong iyon. 1635. Nang umalis si Baltimore, ang imahe ng salamin na nakasabit sa hangin ay sumara na parang hindi kailanman lumitaw. Si Jane, na saglit na natahimik, ay biglang lumuhod sa harap ni Harlot. Naging pula ang kanyang mga mata. Pinaikit ni Harlot ang kanyang mga mata at nagtanong na may mapanuksong ngiti, "Bata, anong ginagawa mo?" "Alam kong maaari mo akong ilabas. Pakiusap ilabas mo ako." Kinagat ni Jane ang kanyang mga ngipin. Imposibleng itago ang galit na nararamdaman niya sa sandaling iyon. Pinaikot-ikot ang isang hibla ng buhok, ngumiti si Harlot ng mapaglaro habang nakatingin sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, "Mababago mo ba talaga ang sitwasyon sa labas gamit ang iyong kapangyarihan?" "Hindi ko alam," pinilit ni Jane sa paghihirap. "Ngunit hindi ko pa siya nakitang nasa ganoong kawalan ng pag-asa. Hindi ko lang naisip kung gaano kasakit ang kanyang nararanasan na magmukhang napakahina." Marahan na ba maantong hininga si Harlot? "Maaari kitang ilabas, ngunit hindi ko." "Bakit?" Nagtataka namang tumingin sa kanya si Jane. "Wala ka ba sa panig ni Justin?" Umiling si Harlot. "Mas gusto ko lang na maniwala na ang lalaki mo ay kayang harapin ang kanyang kapalaran sa pagkakataong ito ng mag-isa. Dahil pumayag ako sa ayos ni Baltimore, hindi ako biglang aatras. Ito ang tiwala ko sa sarili ko at gayon din kay Justin." Nang makita ang malalim na ningning sa kanyang mga mata, kinagat ni Jane ang kanyang labi at ibinaba ang kanyang ulo sa katahimikan. Makalipas ang 7 araw, sa Stonegate, Zenica. Dahil sa geographical na lokasyon ng Stonegate, ang lungsod ay nagkaroon ng kasaganaan ng singaw ng tubig at walang mga hadlang. Sa ilalim ng pag-atake ng malamig na agos, ang temperatura doon ay matagal nang umabot sa higit sa 10 degree sa ibaba ng zero kahit na sa araw. Sa sandaling iyon, halos walang laman ang lungsod, maliban sa mga hindi makaalis tulad ng mga matatanda, halos lahat ng kabataan at malalakas na tao ay umalis sa lungsod kasama ang kanilang mga pamilya sa hila. Ang dating mataong mga kalye ay wala ng mga pedestrian kahit na sa tanghali. Ang nakakatakot ay may mga bangkay pa rin ng mga palaboy at pulubi na nagyelo hanggang sa mamatay, pati na rin ang mga katawan ng mga ordinaryong tao na namatay dahil sa mga kaguluhan. Ang ilan sa mga bangkay na ito ay nilamon ng matitigas na daga na nag-iwan ng marami sa kanila na naputol at duguan. Ang dugo, gayunpaman, ay namuo at ang mga katawan ay hindi masyadong mabaho o naagnas sa mababang temperatura. Ang isang salot ay sumiklab kung ito ay isang normal na araw ng tag-araw dahil sa init. Ang hanay ng mga tindahan sa Central Business District ay kadalasang ninakawan o na-vandalize noong panahong iyon. Inabandona ng hukbo at pulisya ang lugar, kaya natural, walang mag-abala sa pagharap sa gulo. Sa halip na tawagin itong isang cosmopolitan na lungsod, ito ay isang naghihingalong matandang lalaki sa bingit ng lamig hanggang mamatay, isang nagyelo na piraso ng lupa na dahan-daang nagiging impyerno. Sa isang kalye ng mga bar sa kanlurang distrito ay nakalatag ang isang maliit na bar na ang harapan nito ay binasag ng bagyong may yelo. Sa loob, ang mga mesa at upuan ay nagkagulo, ang mga sofa ay bumagsak sa sahig, at ang mga basura at walang laman na bote ay nagkalat sa buong lugar. Doon sa medyo maasim at mabahong lugar na iyon kung saan nakahiga ang isang binata sa isang matigas na pulang sofa sa dingding. Madumi at may mantsa ang kanyang damit, basang-basa sa iba't ibang kulay ng alak, magulo ang buhok at amoy alak ang katawan.
Namumula ang kanyang mukha dahil sa patuloy na hangover habang ang kanyang pares na mga mata ay puno ng nakikitang mga daluyan ng dugo. Sa ilalim ng sofa ay mga hindi kilalang numero ng mga walang laman na bote, ang ilan ay walang laman at ang ilan ay kalahating lasing. Ang lahat ng ito ay mga inumin na natagpuan pagkatapos halukayin ang basement ng bar. Iniwan sila ng mga tao habang sila ay tumakas sa takot. Medyo nanlilisik ang mga mata ng lalaki. Panay ang tingin niya sa isang sulok sa di kalayuan. Minsan ang ngiti ay tila kumakalat sa mga sulok ng kanyang bibig at kung minsan ay isang masakit na tingin ang lumilitaw sa kanyang mga mata habang siya ay dumidiga. Sa mga sandaling iyon, para siyang abnormal sa pag-iisip. Ang lalaking ito ay si Justin na bumalik sa Stonegate pagkatapos maglibot ng walang patutunguhan sa loob ng 2 araw. Kahit papaano, nakarating siya sa maliit na bar na ito kung saan minsan niyang nakilala si Marian. Nagbago ang panahon at iba ang mga bagay. Ang lugar na ito sa nakaraan ay maaaring isang hindi nakakatuwang awkward, ngunit matamis na alaala para sa dalawa. Gayunpaman, sa sandaling iyon, sa kanyang mga mata, ang lugar na ito ay naging simula ng isang panlilinlang. Ginamit ni Justin ang blinding leaf para itago ang lahat ng kanyang cultivation at aura dahil ayaw niyang abalahin siya ng sinuman ni hindi niya gustong makita ang sinuman. Matapos maghalungkat ng malaking tambak ng alak, humiga siya sa sofa at uminom ng bote ng bote. Sinadya niyang pawiin ng alak ang kanyang nerbiyos o maging ang kanyang sarili, marahil dahil gusto niyang manatiling lasing magpakailanman. Naisip pa nga ni Justin na ito ay mabuti kung siya ay isang ordinaryong tao upang maiinom niya ang kanyang sarili hanggang sa mamatay. Gayunpaman, nang pumasok sa isip niya ang kanyang pamilya at anak na babae, nakaramdam siya ng isang uri ng kawalan ng kapangyarihan at kahinaan. Hindi siya maaaring mamatay, ngunit ang pananatiling buhay ay mas masahol pa sa kamatayan. Tahimik ang lugar na ito, napakatahimik na walang makakapansin sa lalaki sa madilim na sulok maliban sa umaalulong na malamig na hangin ng hating gabi. Hanggang sa tanghali ng ika-7 araw ay pumasok ang isang lalaki sa pamamagitan ng bahagyang pagtapak sa maamong sahig. Si Justin ay nakahiga sa sofa, lubos na nasayang. Isang kislap ang dumaan sa kanyang inaantok na mga mata, ngunit ito ay panandalian na parang hindi niya napansin na may lumalapit sa kanya. Naglakad ang tao sa sofa at tumayo sandali. Nang makitang walang balak na bumangon si Justin, ipinakita niya ang isang malungkot na ngiti. Gaano kalokohan? Ang pagkikita mo sa kanya ay panandalian lang at gayon din ang iyong mga alaala sa kanya. Hindi na kailangang maging sobrang obsessed tungkol dito. Inikat ni Justin ang kanyang katawan ng husto at gumulong, tumalikod kay Baltimore. Get lost. Nagbitaw ng 2 salita si Justin, ayaw nang magsalita pa. Hindi mapigilan ni Baltimore ang mapangiti. Mukhang matino pa rin si Justin kahit mukhang lasing na. Kahit na hindi siya nagpakilala, nahulaan pa rin ni Justin ang kanyang pagkakakilanlan. Sa totoo lang, hindi mahirap hulaan dahil nahanap niya si Justin sa kabila ng paggamit ng blinding leaf ng huli. Hindi nagalit si Baltimore sa kabastusan ni Justin. Kung sa bagay, wala siyang pakialam kung paano siya tratuhin ng ibang tao. Sa kabaligtaran, tumango siya bilang pagsang-ayon, humila ng upuan at umupo sa tabi ni Justin. Tulad ng kasabihan, ang isang tao ay hindi dapat nahuhumaling sa mga anyo ngunit upang makita ang katotohanan sa pamamagitan ng mga ito. Hindi rin dapat mahuli sa katotohanan at itanggi ang hitsura. Mawala. Ang tono ni Justin ay naging mas masungit na may hindi malinaw na pakiramdam ng galit habang muli niyang pinutol si Baltimore. Hitsura? Katotohanan? Kung ang doktrinang Budista ay maaaring ipaliwanag ang pag-ibig at puot sa mundo, kung gayon sa aking kaliwanagan, paano ako magkakaroon ng napakaraming mga ugnayan at gusot? Ang bibig ni Baltimore ay kalahating nakabuka. Naramdaman din niya na medyo katawa-tawa siya. Ang binatang ito ay isang bata lamang sa edad na 20. Ano man ang kanyang walang hangganang potensyal, siya ay bata pa rin. Kung kakausapin ko siya tulad ng kung paano ako nakikipag-usap kay Harlet, hindi siya maaaring makinig sa akin. Tungkol sa pagsasabi sa kanya ni Justin na magwala, hindi siya naabala nito. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, may naisip si Baltimore. Pagkatapos, tumango siya at muling nagsalita. Sa pagkakaalam natin mula sa paggalugad ng sangkatauhan sa Earth noong sinaunang panahon, 1 trilyong toneladang asteroid ang tumama sa Earth, 65 milyong taon na ang nakalilipas.
Ang bilis ng asteroid ay higit sa 83,000 kilometro bawat oras at ang lakas nito ay katumbas ng pagpapasabog ng 30 milyong nuklear na warhead sa parehong oras. Ang asteroid na iyon, kumbaga, ay nawasak ang lahat ng buhay sa Earth sa bawat milyong taon na iyon. Posibilidad ng ganoong malaking epekto sa madaling salita, bawat 10 milyong taon, ang Earth ay maaaring masira, sa kabilang banda, ay maaaring mangyari sa lahat ng oras. 50,000 taon lamang ang nakalipas nang ang Zenica ay nahuli sa isang gulo kung saan ang mga demonyo ay tumakbo ng galit at ang mga immortal at mga demonyo ay nasangkot sa isang matinding tunggalian, isang meteorite ang tumama sa isang disyerto na ngayon ay bahagi ng Arizona, Estados Unidos. Pagkatapos ng meteorite ay bumagsak, ito ay naghagis ng 175 milyong tonelada ng bato at buhangin ang lapad at 600 kilometro ang lapad at 600 kilometro ang lapad at malalim na buhangin. Ang higanteng bunganga na ito ay tinatawag na ngayong Berenger Crater. Noong panahong iyon, ang meteorite ay 130 talampakan lamang na maihahambing sa isang maliit na jet ngayon. Nang bumagsak ito, ang nagresultang init na 1,659 degrees Celsius ay natunaw ang mga bato sa disyerto. Ang graba, ang mga labi mula sa pagtama ay umabot ng 2 hanggang 3 beses sa bilis ng isang bala ng rifle at kumalat ng 3 hanggang 6 na milya sa paligid. Sa ganoong bilis, ang sinumang mga katutubo, mga tao at mga hayop sa paligid ay hindi halos lahat ng mga katutubo at mga tao o mga hayop sa kanilang paligid ay walang mga katutubo at mga hayop. Tumagos nang hindi nila nalalaman. Sa wakas ay hindi na siya sinabihan ni Justin na magwala muli. Dahan-dahan siyang umupo at inikat ang ulo. Nakatingin sa nakangiting si Baltimore, malungkot niyang sinabi, ano ba talaga ang gusto mong sabihin? 1636. Sabi ni Baltimore, anak, interesado ka na bang marinig ang sasabihin ko? Kung hindi dahil sa katotohanang iniligtas mo ako, ipinaglaban sana kita kahit na hindi ako kalaban mo, paus na sabi ni Justin habang matamang nakatitig sa kanya na parang mabangis na lobo sa kadiliman. Oh, paano mo nalaman na niligtas kita? Nang sumanib si Braden sa antimatter energy at inaway ako sa Beijing, ikaw ang pansamantalang humiram ng katawan ko at nagpakawala ng Tai Ching Heavenly Lightning. Bagamat iba ang boses mo, hinding-hindi ko makakalimutan ang paraan ng pagsasalita mo. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang nagpahuli sa matandang iyon na dukutin si Jane. Ikaw ang Panginoon ng mga ninuno ng Gibson, sabi ni Justin. Tumango si Baltimore bilang pagsang-ayon. Matino ka pa, ibig sabihin hindi ka pa crush. Maaari akong mag-isip ng higit pa kaysa doon. Umupo si Justin, sinipa ang ilang walang laman na bote sa sofa at kumuha ng isa pang bote ng red wine sa gilid. Matapos basagin ang bibig ng bote, sumubo siya ng ilang subo. Umagos ang pulang alak mula sa kanyang bibig patungo sa kanyang dibdib, ngunit hindi man lang niya ito pinansin. Haha! Ano na naman bang pumasok sa isip mo? Bakit ayaw mong sabihin sa akin? Tumingin si Baltimore kay Justin ng may interes. Dumigay si Justin at pinaikit ang kanyang mga mata. Parang medyo lasing na siya. Kung tama ako, dapat ikaw ang taong tinutukoy ni Harlot. Sinabi niya sa 10,000 Demon Realm na medyo katulad ako ng dati niyang kakilala at naisip niya ang taong iyon sa sandaling ginamit ko ang Endless Resolve Restoration Scripture. Nangangahulugan ito na ito ay ang parehong tao. Ang isang dalubhasa na maaaring maalala ni Harlot ang mga ito ay dapat na hindi bababa sa mas malakas kaysa sa akin at para makontrol mo ang aking katawan at mahiram ang aking katawan upang ipatawag ang Tai Ching Heavenly Lightning, ang taong tinutukoy niya ay maaari lamang ikaw. Si Harlot ay isang maalamat na eksperto na pumasok sa 10,000 Demon Realm 50,000 taon na ang nakalilipas. Sa iyong edad, maaari kang maging kapareho ng edad niya o mas matanda pa. Kung ikaw ay isang eksperto na kapantay niya o kahit na mas malakas ng kaunti kaysa sa kanya, naabot mo sana ang rurok ng Yu Ching kahit papaano. Bukod dito, sa iyong pag-unawa sa Endless Resolve Restoration Scripture, malaki ang posibilidad na ikaw ang lumikha ng pamamaraang ito. Kung ganoon nga ang kaso, imposibleng maging mas mababa ka kina Zeus at Athena na wala sa kanilang pinakamataas na panahon, sa panahon ng digmaan 20,000 taon na ang nakalilipas. Wala kang isang posibilidad na lumahok sa digmaan. Iniligtas ang 12 Diyos kahit na maaari mo silang lipulin. Ang mga mata ni Baltimore ay kumikinang ng mas maliwanag at mas maliwanag habang nagsasalita si Justin. Paminsan-minsan ay tatango siya na may kakaibang ngiti sa labi.
Nagpatuloy si Justin, sa loob ng ilusyonaryong dimensyon, nakita ko ang buong kopya ng Endless Resolve Restoration Scripture, ngunit ang pangalan ay hindi pareho. Kung tama ang pag-iisip ko, ang pamamaraang ito ng paglilinang ay sadyang ikinalat ng isang tao sa lahat ng mga pangunahing angkan, at maging ang mga dakilang sekta, para sa mga nakatakdang linangin ito. Alam na alam ng tagalikha ng diskarteng ito ang kapangyarihan nito, ngunit wala siyang pakialam kung ang mga taong may walang prinsipyong intensyon ay nagsasanay nito. Masasabi lamang na alam ng tagalikha na ang bilang ng mga taong matagumpay na nagsasagawa ng pamamaraang ito ay napakaliit. Kaya naman ipinakalat niya ang pamamaraan sa lahat ng dako, umaasa na, kung nagkataon, may magtatagumpay sa pag-unawa sa pamamaraang ito. Natural, ito ay nagresulta sa pamamaraan na ito na kilala sa iba't ibang mga pangalan sa iba't ibang mga pamilya at sekta. Dahil ang lumikha ay gumawa ng ganoong bagay, ang pinakamalamang na dahilan ay gusto nilang makahanap ng isang tao na maaaring linangin ito upang makamit ang ninanais na layunin. Kung ang hula ko ay tama, kung gayon ang dahilan kung bakit ka nakaupo sa harap ko ngayon ay dahil ako ang nais na pumili ng diskarteng ito na pinakamatagumpay sa pagsasanay. Ngumiti si Baltimore at pumalakpak ng ilang beses bago sinabing, "Not bad, for the most part, you've guessed it right. This technique is the culmination of 8,000 years of hard labor and rumination based on my own comprehension." Gayunpaman, ang moniker na Endless Resolve Restoration Scripture, ang unang pangalan na ibinigay ko dito. Ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng pamamaraan ng paglilinang na ito at ng iba pa sa mundo ay ang lahat ng iba pang mga diskarte ay gumuhit ng isang landas at pinapayagan ang nagsasanay na sundan ito, sa kalaunan ay maabot ang dulo at naiintindihan ang dakilang daw. Sa kabaligtaran, ang Endless Resolve Restoration Scripture ay direktang nagpapakita sa nagsasaka ng endpoint, at pagkatapos ay ang cultivator mismo ay makakatagpo ng kanilang buhay sa isang maikling hakbang, sa kanilang sariling buhay ay gugugol sa kanilang sarili ang tagumpay, sa kanilang sariling mga hakbang, sa kanilang sarili ay makakatagpo ng landas, sa kanilang sariling buhay, sa kanilang sarili ay makakatagpo ng landas, sa kanilang sariling hakbang, sa kanilang sarili ay makakatagpo ng kanilang sariling tagumpay. Walang kabuluhan sinusubukan. Sa nakalipas na 10,000 taon, paminsan-minsan ay may ilang mahuhusay at mahuhusay na tao na naiintindihan ang ilan sa totoong kahulugan, ngunit malayo sila sa iyo. Ang iyong Panginoon, si Thaddeus, ay nakagawa ng ilang mababaw na tagumpay at hindi maihahambing sa iyo. Hindi nagpakita ng kasiyahan si Justin mula sa papuri at direktang nagtanong, "Cut the crap. Ano nga ba ang layunin mo para gawin at sabihin ang lahat ng ito?" Ngumiti si Baltimore. "Alam mo ba kung gaano karaming mga meteorite, mga asteroid, na sapat na upang maging sanhi ng pagkalipol ng buhay ng daigdig, ang naging malapit sa lupa sa nakalipas na 50,000 taon? Kumunat ang noo ni Justin. "Di ba sabi mo every 10 million years? Theoretical lang yon," sabi ni Baltimore. "Ito ay tulad ng probabilidad sa matematika. Ang posibilidad ay maaaring napakababa, ngunit hindi nito ibinubukod ang posibilidad ng isang malaking bilang ng mga meteorite at asteroid na lumilitaw sa maikling panahon. Sa pagitan ng 50,000 taon na ang nakaraan at ngayon, bukod sa meteor na naging sanhi ng Barringer Crater, mayroong hindi bababa sa 23 katawan ng meteor na iyon ay higit pa sa celebrity. Lipulin ang lahat ng buhay sa planeta. Paano ito posible? Kung iyon ang kaso, ang buhay ay nagsimulang mabuo sa Earth." Umiling si Justin. Biglang itinuro ni Baltimore ang sarili at misteryosong ngumiti. Ang dahilan kung bakit hindi tumama sa planeta ang mga celestial body na sapat na malakas para sirain ang Earth ay... Ako. Ikaw. Biglang naisip ni Justin ang isang bagay ngunit nahirapan itong isipin. Humalakak, sinabi niya, "Sinusubukan mo bang sabihin sa akin na kaya mong sirain ang trilyong toneladang unit ng mga asteroid? At gawin silang lumihis sa kanilang mga orbit at iwasang tamaan ang Earth? Niloloko mo ba ako? Kung ganoon nga, magagawa mo bang itumba ang buwan mula sa orbit?" Si Baltimore, sa kabilang banda, ay tumango at taimtim na idinagdag, "Kung gugustuhin ko, magagawa ko." Sa katunayan, sino mang great ancient immortal na umalis sa Earth para sa hindi kilalang bahagi ng kalawakan ay madaling makasira ng isang planeta. Nakikita ni Justin ang kanyang sariling ekspresyon sa puntong iyon, ngunit halata na siya ay ganap na natulala. Parang hindi nagbibiro sa kanya si Baltimore. Ang hindi kilalang bahagi ng kalawakan? Pagsira ng mga planeta?
Hindi kaya napunta ang Great Ancient Immortal sa ilang immortal na kaharian, ngunit sa outer space. Nang makita ang natulala na ekspresyon ni Justin, napagtanto ni Baltimore na medyo mabilis siyang tumalon sa kanyang paliwanag, kaya inabot niya si Justin na huwag matuwa at makinig sa kanya ng dahan-dahan. Habang dahan-dahan inaayos ni Baltimore ang kanyang mga iniisip, isang hindi pa nagagawang malinaw at engranding mundo ang bumungad sa harap ng mga mata ni Justin. Nagsimula ang salaysay ni Baltimore sa kanyang sariling pinagmulan. Humigit kumulang 56,000 taon na ang nakalilipas, si Baltimore ay isang hamak na anak ng isang babae sa pinakamaagang pamilya ng mga demonic cultivator, ang angka ng Meng. Sa angka ng Meng, ang cultivation base ni Baltimore ay palaging katamtaman, mas mababa sa ilan sa kanyang mga nakatatandang kapatid na lalaki. Lingid sa kaalaman ng mga tao ng angka ng Meng, ang kanyang mahinang paglilinang ay hindi dahil sa kanyang mahinang kaliwanagan, ngunit dahil ang kanyang kaliwanagan ay higit na nakahihigit sa lahat ng iba noong panahong iyon, at siya ay sumusunod sa ibang landas ng paglilinang na nagsimula sa kinalabasan. Matapos itakwil sa pamilya, si Baltimore ay nagkunwaring namatay sa isang labanan at napunta sa pag-iisa upang linangin ang kanyang sarili. Kaya, unti-unti na siyang nakalimutan. Matagal nang naabot ni Baltimore ang zenith ng Yu Qing nang ang sikat na harlot ng Qingqiu clan, ang royal family ng Devil Clan, ay bumangon mahigit 50,000 taon na ang nakalilipas. Sa totoo lang, nalampasan niya ang Great Ancient Immortals na nagbukas ng mas kamanghamanghang at misteryosong portal sa hindi kilalang kalawakan. 1637. Nang tapusin ni Baltimore ang kanyang paglilinang sa pag-iisa, maaari siyang pumunta sa anumang lokasyon sa Earth ng malaya, kabilang ang 12 Divine Gods and Demons array na nilikha ng Great Ancient Immortals, pati na rin ang mahiwagang at hindi mahuhulaan na 10,000 Demon Realm, at ang Eye of the Sky Demon na hindi pa kilala dahil hindi pa ito nagbubukas ng mag-isa noon. Nalaman niya na ang tatlong site ay talagang tatlong mundong pinagsama-sama. Ginamit ng Great Ancient Immortals ang kanilang kahangahangang imahinasyon at hindi mahuhulaan na kapangyarihan upang likhain ang obra maestra. Iilan lang ang makapangyarihang Great Ancient na mga demonyo na may sobrang lakas ng yin na nakakulong sa hanay, ngunit naglagay sila ng malaking pasanin sa ilusyonaryong dimensyon. Kaya, ginamit ng Great Ancient Immortals ang kakaibang espasyo sa Eye of the Sky Demon para mag-link sa array at mag-absorb ng yin energy sa loob nito. Kung nagkataon, ang enerhiya ng yin ay maaaring pagsamasamahin at pagkatapos ay mabuo sa Ziqing Heavenly Lightning, na isang uri ng yin lightning. Na-injected sa tuktok ng Sky Tower, ginamit ito para sugpuin ang mga demonyong gustong makaalis sa kaharian sa pamamagitan ng tore. Ang Great Ancient Immortals ay nagdisenyo ng lahat ng ito dahil, sa oras na iyon, nagpasya silang umalis sa Earth. Sila ay sapat na makapangyarihan upang malayang maglakbay sa universo at mag-explore ng higit pang mystical na mundo. Tunay na ang Earth ang kanilang tahanan sa daan-daang libong taon, ngunit mayroon silang sariling mga ambisyon. Sa isang mas malawak na mundo sa harap nila, hindi sila maaaring manatili sa planeta magpakailanman. Kaya, para sa kapakanan ng mga inapo ng tao at sa kanilang tahanan, Earth, nagpasya ang Great Ancient Immortals na gamitin ang paraang ito para kontrolin ang mga demonyo at patayin at selyuhan ang ilan sa mga masuwayin, mabangis, demonyong mga hayop tulad ng Chaos Beast at Taowo, bago sila umalis. Pagkatapos, naitala ng Great Ancient Immortals ang mga bagay na ginawa nila sa itaas na palapag ng Sky Tower. Bagamat tila ito ay isang kulungan para sa mga nagsasaka ng demonyo, sa katotohanan, ginamit lamang ito ng mga dakilang sinaunang immortal upang paghiwalayin ang lahi ng tao at demonyo, upang pigilan ang dalawang panig na magsagawa ng walang katapusang pagpatay. Sa mga dakilang sinaunang immortal, mayroong mga tao, mga demonyo, at mga demonyo, kaya hindi nila alam kung sino ang mamamahala sa Earth kapag nawala sila. Bilang resulta, bilang karagdagan sa pagdodokumento ng kasaysayang ito, nag-iwan din sila ng ilang mga tagubilin para sa mga susunod na henerasyon sa tuktok ng Sky Tower. Ang buod ay kung sino man ang makakalaban sa 99 na kidlat ng Ziqing Heavenly Lightning at makarating sa tuktok ng tore, ito man ay isang matuwid na practitioner mula sa labas o isang demon cultivator mula sa 10,000 Demon Realm, nangangahulugan ito na sila ay sapat na malakas at hindi lang tayo isang mababang cultivator. Sa katunayan, si Justin ang tanging, espesyal na kaso, na napakalakas. Una, ang kanyang katawan ay katawa-tawa na malakas mula sa sumasailalim sa iba't ibang pagbabago. Pangalawa, mayroon siyang walang kamatayang sandata tulad ng Chaos Cauldron sa kanyang kamay.
Kung ang isa ay mag-isip batay sa mga kakayahan ng Great Ancient Immortals, ang mga makakarating sa tuktok ng tore sa pamamagitan ng kanilang sariling lakas ay halos malapit ng maging isa sa kanila, tulad ng sa kaso ni Harlot. Ang mga makakarating sa tuktok ng tore ay maaaring pumili. Ang una ay ang alisin ng Naudrum, palayain ng mga demonyo sa 10,000 Demons Realm at hayaan ng mga angkan na ipaglaban ang kanilang sarili. Ang pangalawa ay iwanan ng Naudrum at patuloy na panatilihing hiwalay ang angkan ng tao mula sa mga demonyo at demonyo. Ito ay katumbas ng pagbibigay ng pantay na pagkakataon sa mga taong nagsasaka gayon din sa mga demonyo at demonyong magsasaka. Kung ang isang dalubhasang sapat na makapangyarihan upang durugin ang sangkatauhan ay lumitaw sa gitna ng mga demonyo at demonyong magsasaka, kung gayon ito ang kapalaran ng sangkatauhan. Kasabay nito, kung ang mga Demon Cultivator at Demon Cultivator ay nabigo na umabot sa mataas na taas, hindi nila masisisi ang sinuman. Nakapasok si Baltimore sa 10,000 Demon Realm sa pamamagitan ng Demon Lock Tower dahil sa kanyang curiosity. Ang Sky Tower ay bukas sa lahat ng oras sa panahong iyon, hindi lamang isang beses bawat 60 taon. Pagkatapos maglibot sa 10,000 Demon Realm ng ilang panahon, dumiretso si Baltimore mula sa mas mababang antas ng Sky Tower hanggang sa pinakamataas na antas. Ang kanyang kakayahan noong panahong iyon ay naging madali para sa kanya na makayanan ang Ziching Heavenly Lightning. Nang matagpuan niya ang sulat na iniwan ng Great Ancient Immortals, napagtanto niya na siya ang unang taong nakatuklas ng lihim na ito dahil, sa panahong iyon, walang nakakaalam kung saan napunta ang mga immortal. Ito ay palaging isang misteryo. Sa pamamagitan lamang ng liham na iniwan ng mga immortal nalaman niya na ang Earth ay sinasalakay ng mga dayuhang celestial body sa daan-daang libong taon na ang nakalipas. Higit pa rito, noon pa man, ang mga immortal ang siyang sumisira sa ilang partikular na nagbabantang mga celestial na katawan, alinman sa pamamagitan ng pagdurog sa kanila ng tahasan o sa pamamagitan ng pagpapaalis sa kanila sa kanilang mga orbit. Ang Earth ay tulad ng isang biological na ina sa kanila, at natural, mayroon silang mga espesyal na emosyon tungkol dito. Ang mga immortal ay umaasa na ang mga sumunod sa kanila ay patuloy na magbabantay sa planeta. Kung tutuusin, marami na silang nagawa para dito, at oras na para umalis sila. Ang sino mang nagkaroon ng pagkakataon na makita ang mensaheng iyon ay may kakayahang gawin ito, hindi pa banggitin na maaari rin nilang hiramin ang kapangyarihan ng Naudrum kung hindi sila sapat na malakas. Inaasahan sa mga dakilang sinaunang immortal na mag-iwan ng mga salita na naglalaman ng walang kapantay na, daw. Matapos basahin ang lahat, agad na nakakuha si Baltimore ng maraming kaliwanagan sa mas mataas na antas na katumbas ng pagtanggap ng kabaitan ng mga immortal at pagbuo ng isang backlog sa kanila. Alam ni Baltimore na siya ay makokonsensya magpakailanman kung siya ay lalabas sa bagay na iyon at magkunwaring hindi alam ang tungkol sa kahilingan ng mga immortal at sa gayon ay hinding-hindi niya mapapanatili ang kanyang isip na malaya sa mga abala. Sa makatuwid, tahimik niyang tinanggap ang komisyon na protektahan ang Earth. Kahit na makaalis siya sa planeta matagal na ang nakalipas, nanatili pa rin siya sa loob ng higit sa 50,000 taon. Gayunpaman, si Baltimore ay mayroon ding sariling plano. Hindi siya maaaring manatili sa Earth magpakailanman at sa kalaunan ay kailangang umalis at sumunod sa mga yapak ng dakilang sinaunang immortal at pumunta sa malawak na mabituing kalangitan. Siya rin mismo ay kailangang humanap ng taong makakapagpasa sa misyong ito at tulungan siyang tapusin ito. Noong una siyang dumaan sa pintuan sa tuktok ng Sky Tower at nasaksihan ang Eye of the Sky Demon pagkatapos, mayroon siyang plano sa isip. Kinuha ni Baltimore ang susi sa Eye of Sky Demon, ang itim na bola, at pagkatapos ay lumabas sa 10,000 Demon Realm mula sa Sky Tower. Noong panahong iyon, puspusan na ang digmaan sa pagitan ng mga matuwid na magsasaka at ng mga demonyo. Sa kanyang mga kakayahan, pumasok siya sa angkan ng Xiao at naging isang dayuhang elder na tinawag ang kanyang sarili na Xiao Yao, ngunit hindi niya ipinakita ang kanyang tunay na paglilinang. Sa oras na iyon siya at si Harlot na nasa tuktok din ng Rango ay naging nauugnay sa isa't isa. Sa kasamaang palad, may misyon siya kaya imposibleng makasama siya. Kaya naman, kahit interesado sa kanya ang magandang babae, tinanggihan niya ito. Bagamat matalino si Harlot at nahuhulaan ng maraming bagay na hindi alam ng iba, nagalit siya sa katotohanan.
Xiaoyan, Baltimore. Masyadong hindi naabala para maging hadlang kay Baltimore, pumasok siya sa 10,000 Demon Realm ng mag-isa. Hindi rin pinigilan ni Baltimore si Harlot dahil mayroon siyang mas mahalagang bagay na dapat gawin. Sa ilang malalaking labanan, nakaakit siya ng malaking bilang ng mga kaaway na siya ring pinakamalakas na eksperto noong panahong iyon. Sa pamamagitan nito, ang mga dakilang puwersa ay nakipaglaban sa isang mahusay na labanan sa Eye of the Sky Demon. Noong panahong iyon, hindi mabilang na mga demonyo, at matuwid na mga magsasaka ang nagtipon doon. Nagkunwari si Baltimore na siya ay malubhang nasugatan at pinasabog ang sarili, ngunit sa totoo lang, pinasabog niya ang lahat na naging dahilan upang ang kanilang mga kaluluwa ay bumulusok sa Eye of the Sky Demon at bumuo ng hindi mabilang na mga demonyo sa kalaunan. Dahil sa ginawa ni Baltimore, ang Eye of Sky Demon ay naging isang espesyal na mundo na nagbubukas minsan bawat daang taon. Dahil inalis niya ang susi na nag-uugnay sa Eye of the Sky Demon sa Sky Tower, isinara ang gate na nagresulta sa kawalan ng kakayahan ng yin energy na makapasok ng maayos at tuloy-tuloy sa Naudrum. Kaya, ang 10,000 Demon Realm ay naging isang mundo na nagbubukas lamang ng isang beses bawat 60 taon sa oras na iyon. Iniwan ni Baltimore ang itim na bola at Death Note sa angka ng Meng na itinuturing na pagtatapos ng tadhana dahil siya ay mula sa angka ng Meng. Kaya, ito ay itinuturing na isang gantimpala para sa angka ng Meng. Habang binigay nga niya sa kanila ang itim na bola, sinabi lang niya na may pagkakataon itong buhayin ng mga Demon Cultivator ngunit hindi tinukoy kung paano. Iyon ay dahil umaasa siyang hayaan ng tadhana ang magdesisyon sa lahat ng ito. Kung isang araw ay nasakop ng mga Devil Demon Cultivator ang dimensyon ng ilusyon, natural na magkakaroon ng pagkakataon na magamit ang itim na bola, tulad ng ginawa ni Justin noong panahong iyon. Kung hindi sila nanalo laban sa mga matuwid na magsasaka, ito ay tadhana at hindi na mababago. Lumipas ang isa pang 30,000 taon at tinutupad ni Baltimore ang mga kahilingan ng Great Ancient Immortals, tahimik na binabantayan ng kanyang mga inapo habang tinutulungan ng Earth na harapin ang mga celestial body bago pa man sila makalapit. Gayunpaman, nalaman niya na siya ay lumalakas at ang kanyang kaharian ay lalong lumalalim, ngunit ang bawat nakababatang henerasyon ay mas masahol kaysa dati. Nagtago ang Diablo at mga demonyong magsasaka sa kaharian ng Honghuang, hindi ng ahas na lumabas. Ang mga matuwid na magsasaka ay nasa ilusyonaryong dimensyon, gumagawa ng lahat ng uri ng panlilinlang at walang kaparerekon. Bagamat may magagandang talento paminsan-minsan, hindi ito nalilinang ng maayos. Sa kalaunan, nalito siya kung may pangangailangan para sa gayong grupo ng mga inapo upang manatili sa Earth. Tama ba talaga para sa mga tao na maging nangingibabaw na lahi sa Earth? Tunay bang kapakipakinabang na pahintulutan ng sangkatauhan na iwasan ng mga demonyo at demonyong magsasaka? Matagal na niyang nalampasan ang mga balangkas na ito ng mga ordinaryong tao, matuwid na magsasaka, demonyong magsasaka, at iba pa. Kaya, wala siya sa alinman sa kanilang panig. Nang hindi siya makahanap ng sagot at nalilito, bumaba ang mga Diyos. 1638. Matagal nang alam ni Baltimore ang pagdating ng lahi na ito. Kahit na hindi siya pumunta sa Mars sa kanyang pag-unawa sa kalawakan, alam na alam niya ang kanilang pinagmulan. Sa halip na mainis at mag-alala ng banyagang lahi na ito, natuwa siya. Sa mga tuntunin ng likas na lakas at pangangatawan, ang mga Diyos ay may malaking kalamangan dahil sila ay ipinanganak na may pagka-Diyos na maaaring kumokontrol sa batas ng kalawakan. Ang gayong kapangyarihan ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan at maaaring ilarawan bilang isang regalo ng lahi. Bukod dito, ang mga Diyos ay may kakayahang muling magkatawang tao na ang mga pangunahing Diyos ay kayang gawin ito ng walang katapusan. Kaya, ang haba ng kanilang buhay ay higit na mas mabuti kaysa sa maikli ang buhay ng mga tao. Kahit na ang lahi ng Diyos ay hindi gaanong makapangyarihan kaysa sa mga dakilang sinaunang immortal, maaari silang umasa sa kanilang pangangatawan upang gumugol ng mahabang panahon sa universo at gumawa ng maikling distansya mula sa Mars hanggang Earth. Halos imposible para sa mga taong magsasaka na mabuhay sa universo maliban kung umabot sila sa Yuching stage o mas mataas, ngunit magagawa ng mga Diyos. Ang pinakakapansin-pansin na bagay tungkol sa mga Diyos ay na sila ay nagkakaisa sa paligid ng 12 pangunahing mga Diyos at tapat sa parehong banal na ina, si Gaia. Walang tunay na panloob na salungatan, maliban sa ilang kawalang kasiyahan sa mga pangunahing Diyos. Ang sibilisasyon ng mga bansa at lipunan ng mga Diyos ay mas maunlad kaysa sa mga lahi sa Earth.
Para bang ang sangkatauhan ay nasa yugto pa rin ng mga primitive na tribo, habang ang mga Diyos ay isa ng mahusay na pinag-isang parlamentaryong estado. Nang magsimulang makipaglaban ang mga Diyos sa mga taong nagsasaka, si Baltimore sa una ay nanood mula sa gilid at hindi tumulong sa magkabilang panig. Kahit na madaling mapatay ni Baltimore ang lahat ng mga Diyos, kabilang sina Zeus at Athena, wala siyang dahilan para gawin iyon. Ito ay dahil si Baltimore ay matagal nang huminto sa pagtingin sa Earth sa tradisyonal na paraan. Dahil ang mga Diyos o ang sangkatauhan ay nanirahan sa kalawakan, naniniwala siyang may karapatan sila sa buhay. Hindi sila dapat tawaging alien o Earthlings. May naisip si Baltimore na hindi niya naisip noon kung ang Earth ay pinamumunuan ng mga Diyos, ibig sabihin ay matatapos na ang kanyang misyon. Ang mga Diyos ay may kakayahang protektahan ng Earth at hindi mapahamak mula sa pagbangga sa mga celestial na katawan. Kasabay nito, ang kanilang sibilisasyon ay mas maunlad kaysa sa mga tao. Sa makatuwid, hindi nila sasayangin ang mga mapagkukunan ng Earth sa mga hindi kinakailangang labanan. Ang Great Ancient Immortals ay nagayos pa ng isang mahusay na hanay para maging ang mga demonyo, at halimaw na gagamitin bilang tirahan dahil hindi nila kayang patayin silang lahat. Sa pamamagitan nito, naisip niyang matitiis nila ang isang sibilisadong lahi tulad ng mga Diyos na hindi purong mali siya at sinusubukan lamang na mabuhay. Nadama ni Baltimore na magagawa niya ito at hindi ito sasalungat sa kagustuhan ng Great Ancient Immortals na bantayan ang Earth. Gayunpaman, hindi ito isang simpleng desisyon, kaya kailangan niyang mag-obserba pa. Sa mga sumunod na taon, unti-unting natuklasan ni Baltimore na ang mga Diyos ay hindi maaaring magparami ng matagumpay sa Earth at tila halos wala na ang rate ng tagumpay ng pagpaparami sa pamamagitan ng pagsasama ng mga Diyos. Ang pagtuklas na iyon ay nagpagulo sa kanya. Kung iyon ang kaso, paano lumitaw ang mga ordinaryong Diyos sa napakaraming bilang? Dahil lang ba magkaiba ang ilan sa mga bumubuong elemento ng Mars at Earth? Matapos mag-imbestiga sa pamamagitan ng iba't ibang pamamaraan, sa wakas ay nalaman niya na sa Mars, ang pangunahing paraan ng pagpaparami para sa mga Diyos ay ang umasa sa Mother Tree upang ipanganak ang kanilang mga pagka-Diyos, kaya nilikha ang mga Diyos. Ang isa sa mga Diyos, si Asterios, ay tahimik na itinago ang puso ni Gaia na siyang binhi para sa Mother Tree. Palihim na nagsagawa ng pananaliksik, nalaman ni Baltimore ang dahilan. Ang Mother Tree ay talagang may kakayahang magpalaki ng mga makapangyarihang Diyos, ngunit nagawa ito sa malaking halaga sa pamamagitan ng mabilis na pagkonsumo ng enerhiya ng planeta at sa gayon ay pinaikli ng husto ang buhay nito. Naging dahilan iyon para mag-alinlangan siya. Kung ang daigdig ay ibibigay sa mga Diyos upang mamuno, sa malaot madali ay mahahanap nilang muli ang puso ng Gaia at muling palagwin ang Mother Tree upang mapalawak ang kanilang populasyon. Sa oras na iyon, ito ay katumbas ng pagmamasid sa Earth na mabilis na bumababa. Napagtanto ni Baltimore na hindi siya makapagpasya kung dapat niyang hayaan ang mga Diyos na pangasiwaan ng Earth o kung dapat niyang patuloy na bantayan ang orihinal na buhay at sibilisasyon sa planetang ito. Kasabay nito, gusto niyang pumunta sa malawak na kalawakan sa lalong madaling panahon, tulad ng ginawa ng Great Ancient Immortals, ngunit hindi niya magawang iwan ang Earth nang walang pag-aalaga. Kaya, nagpasya si Meng Yao na kontrolin muna ang sitwasyon at pagkatapos ay isaalang-alang ang iba pang countermeasures. Nagbalat kayo siya bilang isang misteryosong eksperto sa nakatagong angkan, inayos ang kanyang panlabas na paglilinang sa yugto ng Yuqing. Sa pamamagitan nito, siya ang naging pinakamalakas na magsasaka ng tao sa kanyang panahon. Matapos magpanggap na nakikipaglaban kay Zeus at Athena ng ilang beses, ikinulong niya si Zeus sa 12 Divine Gods and Demons array habang hinahabol, habang sadyang pinahintulutan si Athena na makatakas. Dahil si Zeus ay tinatakan, ang mga Diyos ay wala na sa itaas na tila makatwirang pag-unlad. Sa huli, mayroon silang Treaty of Gods. Nagtagal ang kanilang pag-uusap mula hapon hanggang hitang gabi. Habang nakikinig si Justin sa mabagal na pagsasalaysay ni Baltimore ng kasaysayan, hindi niya maiwasang ipakita ang isang nakakapanghinayang ngiti. Umiling siya at bumaantong hininga. Pinaikit ni Baltimore ang kanyang mga mata. Anak, sa tingin mo ba pagkatapos ng lahat ng naisip at nagawa ko, parang sayang lang ang oras at pagsisikap? Hindi ba? Kahit na kung ito ay mga tao o ang mga Diyos sa iyong mga mata, sila ay mga langgam lamang. Ang magkabilang panig ay walang katapusan na lumalaban, ngunit sa huli, sila ay isang libangan lamang para sa iyo. Hindi ba ito nakakatuwa? Ano man ang desisyon, sa huli, ang lahat ay nasa iyo, sabi ni Justin.
Inaasahan ni Baltimore ang ganoong reaksyon mula sa kanya, kaya't nagtanong siya bilang ganti habang nakangiti, talaga? Kung iyon talaga ang iniisip mo, bakit hindi mo natalo si Athena kung kaya mo namang gawin ito? Kung ayaw mo siyang patayin, bakit nag-iisa ka rito, nilulunod ang iyong mga kalungkutan? May kapangyarihan ka ring magdesisyon ng lahat at gayon paman, narito ka lang sa pagtatampo ng iyong sarili, ngunit mas mabuting gawin mo ito sa iyong sarili, ngunit mas mabuting gawin mo ang iyong sarili. Kaysa sa pinili mo? Nang banggitin ng salitang Athena, ang mga mag-aaral ni Justin ay nagkontrata, ang kanyang mga kamao ay mahigpit na kumuyam, at siya ay naging emosyonal. Pagkatapos lamang niyang huminga ng malalim ay natahimik siya. Bigla na lang siyang napatulala sa pagtanggi ni Baltimore. Tama. Kahit na may kakayahan akong baguhin ang lahat, kaya ako ba talagang gumawa ng mga ganoong desisyon ng ganoon kadali? Ang bono ko sa planetang ito, sa lahat ng nabubuhay na nilalang dito, ay tulad ng relasyon mo kay Athena. Bagamat ito ay magkaiba, may mga pagkakatulad. Nahihirapan kang magdesisyon kahit sa isang babae lang, kaya paano ako makakapili ng ganoon kadali sa harap ng dakilang mundong ito at ng lahat ng nabubuhay na nilalang? Umiyak si Baltimore. Sa pagkakataong iyon, hindi siya pinagtawanan ni Justin dahil medyo naiintindihan din niya ang kanyang nararamdaman. Gayunpaman, kasabay nito, medyo nalungkot siya dahil alam niya ang intensyon ng huli. Ngumisi si Justin at itinaas ang kanyang mga mata para tingnan siya. Napakaraming bagay ba ang ginawa mo at naghintay ng 20,000 taon dahil hindi ka makakagawa ng desisyon sa iyong sarili? Kaya ba gusto mong ako ang magdesisyon kung sino ang dapat mamahala sa Earth? Hindi ito itinanggi ni Baltimore. Tumango siya, taimtim niyang sinabi, oo, kaya mo itong gawin sa ganoong paraan. Ngunit hindi ko ito ginagawa. Ito ang iyong kapalaran. Gaya ng ipinahiwatig ng dakilang propesya ni Athena, ikaw ang variable na makakaimpluwensya sa huling resulta. Ano ba talaga ang dakilang hula ni Athena? Alam kaya niya kung sino ka talaga at kung ano ang kaya mo? At saka, dapat alam mo lahat ng ginawa ni Athena, pero sinadya mo siyang gawin yon, di ba? Tanong ni Justin, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Inabot ni Baltimore ang kanyang kamay para sinenyasan siyang magdahan-dahan. Anak, hindi na kailangang magalit. Naiintindihan ko lahat ng gusto mong malaman. Makinig ka sa akin habang dahan-dahan kong sinasabi sa iyo. Lumapit ako sa iyo para alisin ang kalituhan sa puso mo. Nagpatuloy siya. Ang tinaguriang Great Prophecy, marahil ang tanging nakakaunawa kung ano yon, ay si Athena mismo. Ngunit maaari rin akong gumawa ng ilang mga haka-haka sa pamamagitan ng pagtingin sa kanyang pagka-Diyos. Ito ay masasabing isang natatanging talento na pagmamay-ari ng kanyang pagka-Diyos. Sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang espiritual na kapangyarihan, maaari niyang hulaan kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Maaari itong maging sa susunod na segundo, sa susunod na 100 taon, sa susunod na 100 taon, sa susunod na 1,000, 10,000 taon mula ngayon. Ang tiyak na paraan kung saan siya nakakuha ng propesya ay isang bagay na siya lamang ang nakakaintindi. Walang sino man ang makakaintindi nito na para bang ito ay ang kanyang daw. Gayunpaman, mas malaki ang epekto ng mga tao, lokasyon, o iba pang mga elemento sa kanyang propesya sa kalawakan, mas maraming espiritual na enerhiya ang kumokonsumo nito. Ang Great Prophecy Technique ay batay sa mga batas sa kalawakan. Sa madaling salita, kung si Athena ay magpropesya ng buhay ng isang ordinaryong tao, ito ay isang maliit na pagkonsumo lamang ng kanyang espiritual na enerhiya, ngunit kung gusto niyang manghula ng aking hinaharap, ito ay halos imposible. Iyon ay dahil matagal na akong nakataas sa mga batas sa kalawakan na alam niya. Wala ako sa parehong dimensyon sa kanya. Kahit nahulaan ka niya, Justin, magiging napakahirap. Iyon ay dahil ang Agos ay nagbago ka ng malaki kumpara sa nakaraan. Ang kanyang propesya tungkol sa iyo ay magiging tumpak lamang bago ka pumasok sa yugto ng Shang-Ching. Kung lalabanan mo siya, hindi na siya mag-aaksaya ng anumang espiritual na enerhiya sa paggamit ng dakilang propesya sa iyo at makikipag-away lamang sa iyo ng hayagan. So ibig sabihin hindi alam ni Athena ang totoong background mo? Tanong ni Justin. Kakaibang, umiling si Baltimore. Hindi. Kahit na hindi niya magagamit ang Great Prophecy para malaman ang tunay kong pagkatao at lakas, dapat ay nalaman niya ang tungkol sa lakas ko mula sa iba pang mga pahiwatig. Sa katunayan, maaga niyang naunawaan na papayag ako sa anumang gagawin niya ngayon, ngunit hindi niya kailangang banggitin ako kahit kanino. Ito ay katulad nung natagpuan niya ang puso ni Gaia.
Kahit na hindi niya alam ang eksaktong lokasyon nito dahil hindi niya alam ang eksaktong lokasyon nito. Katalinuhan, ito ay hindi isang mahirap na gawain. 1639. Ang nabawi na Propacia. Ang pagkalito ay lumitaw sa mga mata ni Justin habang siya ay bumubulong kung ang kasalukuyang ako ay lalampas sa antas kung saan siya makakagawa ng isang tumpak na hula, maaari pa ba siyang makatiyak na ang kanyang Propacia ay tumpak? Humagalpak ng tawa si Baltimore. Sa totoo lang, ang kanyang Great Prophecy technique ay napatunayang hindi tumpak sa loob ng maraming taon na ngayon. Ano ang ibig sabihin nito? Napakunot ang noo ni Justin sa pagtataka. Tama ang narinig mo sa akin, diretsong sabi ni Baltimore. Ang Great Prophecy technique ni Athena ay hindi ganap na tama. May mas direktang paraan para guluhin ang kanyang Great Prophecy kaysa lumampas sa antas ng kung ano ang maaari niyang hulaan. Huminto si Baltimore. Nang makita niyang hindi maaari ni Justin, nagsalita siya. Iyon ay, upang gawin si Athena mismo, isang variable ng Propacia. Natigilan si Justin. Parang may malabo siyang naintindihan. Si Athena ang pinakanauna, masasabi pa nga na siya lang ang nakakaalam ng lahat ng kanyang hinuhulaan ng buo. Ibig sabihin, kung gusto niyang impluwensyahan ang hinaharap, ang kailangan lang niyang gawin ay ayusin ang ilan sa mga aksyon na pinaplano niyang gawin. Magbabago ang kasaysayan at susunod ang hinaharap. Nagtanong si Justin, pagkatapos noong sinabi mong hindi tumpak ang kanyang Propacia ilang taon na ang nakalipas, ito ay dahil din sa ginawa niya ang isang bagay na hindi niya dapat ginawa? Tama. Ito ay isang panahon ng nakaraan na napakahalaga sa iyo. Nakangiting naghulog ng bomba si Baltimore. Hindi inasahan ni Athena na siya ay mangganganak para sa iyo at muling magkatawang tao ng maaga. Ano? Hindi na makaupo si Justin at biglang tumayo. Namumula ang kanyang mga mata habang sumisigaw, Lanlan. Ibig mong sabihin 17, siya. Si Baltimore ay may matter of fact na saloobin. Naka-cross legs, sinabi niya, hindi mo ba dapat naisip ito ng mas maaga? Hindi ba't may mga kakaibang sitwasyon noong siya ay nasa paligid mo? 17, ang taong babae na muling nagkatawang tao ni Athena sa kanyang huling buhay, ay isa ring pinakamahalagang bahagi ng kung ano ang orihinal niyang ipinropesya. Ang imahe ni Leia na nagpipilit na tawagin si Maria na kanyang ina sa bawat pagkakataon at si Maria na binibigkas sa mga salitang minsang sinabi ng 17 ay lumitaw sa isip ni Justin. May nararamdaman siya, pero nang makumpirma ito sa sarili niyang mga tenga ay parang tinamaan siya ng kidlat. Hindi ako sigurado kung ano ang unang hula ni Athena, pero pinagmamasdan ko ang bawat galaw niya, at malinaw na pagkatapos mag-reincarnate bilang 17, gusto kanyang lapitan. Pero hindi niya inaasahan na bago ang oras na orihinal niyang plano para sa kanyang paggising, nagkaroon ng tunay na damdamin ng 17 para sa iyo at nabuntis ang iyong anak. Alinman sa mga spatial na batas ay walang epekto sa pagmamahal ng tao na lumalampas sa espasyo at panahon. Ang pag-ibig ay isang maselang emosyon na kahit ang mga Diyos ay hindi kayang unawain at mauunawaan. Ito rin ang kapangyarihan na taglay ng sangkatauhan na hindi gaanong mas makapangyarihan kaysa sa mga Diyos. Athena can predict practically anything, except the love she is about to encounter, for the more heartfelt the love, the more illogical and unreasonable it is. Paggising niya, 17 ay buntis sa anak mo at nalunod sa dagat. Malamang na hindi niya maintindihan kung bakit pinili niyang itago ang sarili gamit ang invisible helmet at ibigay ang kanyang kanta nang ibigay niya ang kanta. Ang takbo ng kasaysayan ay ang tunay na pag-ibig at ang anak na hindi dapat naruroon ang nagtulak sa kanya na gumawa ng isa pang pagpipilian upang mabawi ang orihinal na Propacia. Maghintay. Pinigilan ni Justin ang mga salita ni Baltimore at sinabing may medyo nabalisa na ekspresyon, kung totoo ang sinabi mo, ibig sabihin ba niyo na si Marian? Hindi si Athena ang orihinal? Ang 17 ay hindi si Athena noong tayo ay nagmahalan din. Ngumiti si Baltimore ngunit tumango ito nang hindi natatanggi. Nagpakita ng maliit na ngiti ng relief si Justin at tahimik na umupo. Salamat sa pagsasabi nito sa akin. Mangyaring magpatuloy. Gusto kong malaman ng lahat. Sa sandaling iyon, tuwang-tuwa siya na para bang ipinanganak siyang muli. Isang sinag ng sikat ng araw ang sumikat sa kanyang buhay na nagpawi sa kawalang pag-asa na naramdaman niya kanina. Marian man o 17, totoo ang dalawang babaeng iyon, hindi mga ilusyon na nilikha ni Athena. Kung tutuusin, wala man lang siyang kahit kay titing na galit kay Athena dahil ang desisyon nito ang naging daan upang maisilang si Leia sa mundong ito.
Ano man ang dahilan, hindi naglakas loob si Justin na isipin kung paano siya nasira kung hindi pa nagpasya si Athena na kunin ang bata sa simula pa lang. Maaari mong isipin ang ginawa ni Athena pagkatapos noon bilang sinusubukang ayando ang conclusion ng Propecia sa halip na ang hinaharap na nakatadhana, sabi ni Baltimore. Sa kabila ng katotohanan na ang reincarnation ay nangangailangan ng napakalaking paggasta ng espiritual na enerhiya, ang katawan ng 17 ay hindi nakatagal. Kahit na bumalik siya sa iyo, huli na para baguhin ang Propecia. Bilang huling paraan, walang pagpipilian si Athena kundi gamitin muna ang Great Prophecy technique para hanapin ang pangunahing tao na makakapagligtas sa sitwasyon, si Marian, at muling magkatawang tao sa kanya matapos isuko ang katawan ng 17. Nalaman niya na ang presensya ni Marian ay isang mahalagang figura na maaaring humantong sa hinaharap na Propecia pabalik sa landas, isang gintong susi, kumbaga, para sa kanyang pagkakamali. Ang kahirapan ng muling pagkakatawang tao sa isang may sapat na gulang ay hindi katulad ng muling pagkakatawang tao sa isang bata, hindi banggitin na ito ay isang reinkarnasyon na may pagitan lamang ng 20 taon habang ang kanyang espiritual na enerhiya ay mahina. Kahit na mayroon siyang invisible helmet na maaaring magpapahintulot sa kanya na gumalaw ng hindi natukoy, imposible para sa kanya na magising kaagad at ganap. Kaya, tahimik lamang niyang mabawi ang kanyang espiritual na enerhiya habang ginagamit ang ilang kritikal na kontrol kay Marian. Noong unang dumating si Marian sa bar na ito, si Athena ang nanghimasok sa kanyang isipan, pinayagan kayong dalawa na magkita at kung ano ang nangyari mamaya. Gayunpaman, halos lahat ng nangyari sa huli ay naranasan ni Marian mismo sa iyo. Hindi ipagsapalaran ni Athena na matuklasan mo ang kanyang pag-iral nang wala sa panahon at hindi rin nais na gumastos ng masyadong maraming espiritual na enerhiya sa pagkontrol kay Marian sa loob ng mahabang panahon. Kaya, bukod sa paminsan-minsang pangangailangang alisin ng pagka-Diyos para makipag-ugnayan sa kanyang mga sangla gaya ni Brayden, hindi gaanong nakontrol ni Athena si Marian. Siyempre, karamihan sa mga nangyari sa pagitan mo at ni Marian ay nasa saklaw ng Propecia ni Athena, at ang mga pangyayaring iyon na naranasan ninyo ni Marian ang tumulong sa kanya sa hakbang-hakbang na pangunahan ang binagong hinaharap pabalik sa orihinal na landas. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi niya piniling matulog tulad ng ginawa niya noon sa loob ng 17, sa halip, nanatili siyang gising at nagtago upang hindi na magkamali pa. Gayunpaman, dahil siya ay nagmamadali, ang pagitan ng kanyang muling pagkakatawang tao ay masyadong maikli, at hindi niya piniling matulog, ang kamalayan ng 17 ay nananatili pa rin sa kanyang kaluluwa. Kaya naman ang iyong anak ay sapat na sensitibo upang maniwala na si Marian ay ang kanyang tunay na ina dahil, sa isang kahulugan, ang kaluluwa ni Marian ay may bahagi ng kaluluwa ni 17. Ang kanyang mga salita ay naging sanhi ng patuloy na pagtibok ng puso ni Justin. Iyon ay dahil napagtanto niya ang isang bagay na hindi niya pinangarap na isipin noon. Pagkatapos ng paglunok, nagsalita siya ng buong pilit. Ibig mong sabihin, ang kasalukuyang Athena, o hindi, si Marian yon. Kahit na ang kanyang kaluluwa ay kontrolado ni Athena, siya at ang 17 ay hindi nawala. Tumango si Baltimore. Oo, sa totoo lang, nang makontrol pa ni Marian ang kanyang sarili, maaaring napagtanto din niya ang ilang mga problema, ngunit hindi niya kayang labanan ang kaluluwa ni Athena, kung tutuusin. Kahit alam niyang may ibang tao sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, hindi niya ito masasabi sa ilalim ng relo ni Athena. Sa muling pagkabuhay ni Gaius Hart, ipinanumbalik ng Mother Tree ang pangunahing espiritual na enerhiya ng mga Diyos sa loob ng kanilang pagka-Diyos. Maaari na ngayong ganap na mapasuko ni Athena ang mga kaluluwa ni Marian at 17 at magkaroon ng sapat na espiritual na enerhiya upang hawakan ang ganap na pangingibabaw sa lahat ng oras. Sa pagkakaalam ko, ang mga pangunahing Diyos ay hindi mawawala ang mga alaala ng bawat reincarnation ngunit mawawala ang soul imprint sa kanilang nakaraang reinkarnasyon bago sila magising, na siyang orihinal na kamalayan ng may-ari ng dating katawan na iyon. Gayunpaman, ang sapilitang reincarnation ni Athena sa oras na ito ay wala sa kanyang orihinal na hula. Ang napaaga na paggising ay hindi nagbigay sa kanya ng oras upang burahin ang orihinal na tatak ng kaluluwa. Kaya ang mga bakas ng dalawang babae, sina Marian at 17, ay nananatili pa rin sa kanyang kaluluwa, ngunit ang kanilang mga kamalayan ay pinigilan. Sa makatuwid, madalas mong makita na ang anino ng 17 ay lilito sa katawan ni Marian. Ano man ang kanyang sabihin o gawin, may mga pagkakataon na sila ay magkakapatong. Alam na alam iyon ni Justin. Kung hindi, hindi niya mararamdaman na si Marian ay katulad ng figure na iyon noong una.
Isang kislap ng pag-asa ang nag-alab sa kanyang mga mata habang sinabi niya, sa madaling salita, kung mabubura ko ang imprint ng kaluluwa ni Athena, parehong makakabawi sina Marian at 17. Masyado kang walang muwang. Tumawa si Baltimore at umiling. Sa tingin mo ba ganoon kadali iyon? Inasahan ni Athena na maiisip mo ito, kaya sa kasunod na pagbabago ng plano, hindi niya sinasadyang burahin ang mga kaluluwa ni Marian at 17 at piniling maging isa sa kanila. Siya na ngayon ang entity ng tatlong tao. Sa madaling salita, maliban kung si Athena ay kusang iwaksi ang kanyang kaluluwa at pipiliing mamatay, anumang pinsalang gagawin mo sa kanya ay makakasama rin kina Marian at 17. Si Athena ay kusang loob na pinahintulutan ng mga kaluluwa ng 2 taong babae na magsama sa kanya para lamang sa araw na ito. Ito ay upang hindi mo siya madamay at sa gayon ay hindi mapipigilan ang kanyang mga plano. Ang paghahayag na iyon ay tulad ng isang bolt mula sa asol na naging sanhi ng pag-freeze ni Justin sa lugar na ang kanyang mukha ay mapula. Lahat ng kanyang pag-asa ay nasira muli. 1640. Ang mga labi ni Justin ay pumulupot sa isang maasim na ngiti. Sumandal siya sa sofa na parang naubusan ng enerhiya. Ang mga bagay ay bumalik sa dati nilang estado. Ni hindi niya magawang hawakan si Athena na sumasakop sa katawan ni Marian at ngayong alam niyang si Athena ay parehong Marian at 17, hindi niya ito kayang saktan. Bagamat isang masayang balita na malaman na sina Marian at 17, 2 babaeng mahalaga sa kanya, ay parehong buhay sa ibang paraan, nakakapanlulumong pansinin na hindi niya mailigtas ang alinman sa kanila. Habang iniisip ito ni Justin, mas nasa bingit siya ng pagkabaliw. Sa huli, sinimulan niyang sampilan ang kanyang ulo gamit ang 2 kamay, naglalabas ng mga ungol mula sa kanyang lalamunan na parang isang mabangis na hayop na hinahampas. Gamit ang kanyang mga daliri na itinusok sa kanyang buhok, ang mga mata ni Justin ay puno ng mainit na luha. Walang silbi ang kanyang pagtatanim nang hindi niya mailigtas ang ina ng kanyang anak at ang kanyang pinakamamahal na asawa. Si Baltimore ay pinanood lamang siyang tahimik na naglalabas ng kanyang kawalan ng pag-asa. Ang tanging nasa mukha niya ay isang mahinang ngiti habang hinihintay niyang kumalma si Justin. Pagkalipas ng ilang minuto, tila pinatatag ni Justin ang kanyang emosyon at inangat ang kanyang ulo, tinitigan si Baltimore na may malamig na tingin. Ngayong umunlad na ang mga bagay hanggang sa puntong iyon, naituwid na rin niya ang lahat. Sa madaling salita, ang 20,000 taong larong ito ay walang iba kundi isang sugal kung saan sina Baltimore at Athena ay parehong nagkukunwaring kamangmangan. Kinailangan ni Baltimore na humanap ng kahalili sa kanyang pamana at pagkakataong magpasya kung ang sangkatauhan o ang mga Diyos ang mamumuno sa lupa. Alam din ni Athena na ang misteryosong lalaki na sinadya na pinakawalan siya at si Zeus lang ang tinatakan ay hindi niya kayang hawakan. Gayunpaman, malinaw din na sadyang pinahintulutan ni Baltimore si Athena na gumawa ng isang pakana. Dahil si Athena ang may dakilang propesya, nangangahulugan ito na sa malaot madali ay makakaisip na siya ng paraan para buhayin ang mga Diyos. Kaya, kailangan lang niyang maglaan ng oras at hintayin si Athena na pumili ng angkop na kandidato para sa kanya. Ang dalawa ay gumagamit sa isa't isa, maliban na si Athena ay gumaganap ng isang passive na papel. Bagamat nagawa lamang niya ang Great Prophecy ayon sa intensyon ni Baltimore, siya ang pangunahing dahilan ng lahat ng ito. Ang pagpili niya ang dahilan kung bakit kinailangan ni Athena na ay latag. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.